Inumin mo na. Pinaghirapan ko para makuha ang Race 8 na ito para sa'yo. Inumin mo ang gamot. May 30 Race 8 pa ang naghihintay sa'yo. Nanay, napakapait ng reseta na ito. Hindi ko ito mainom. Hindi ka iinom. Magkakaanak ka ba sa hindi pag-inom? 3 taon ng kasal, at wala ka pang anak na lalaki. Asawa. Asawa, makiusap ka kay nanay para sa akin. Para magkaroon ng anak na lalaki sa pamilya. Ako'y, mahigit 100 beses ng tinurukan. Para sa ikabubuti mo ang pag-inom nito. Paano na pangasawa ng anak ko, ang isang tulad mo, manok na hindi nangingitlog? Tumahimik ka, magluto ka na, malapit nang dumating ang mahalagang bisita. May mga bisitang darating sa bahay. Lalaki ba o babae? Bakit mo pakialaman kung lalaki o babae? Ano naman kung babae? Ikaw na hindi makapag-anak. 3 taon na, dapat mas nababahala ka kaysa sa akin. Dapat humanap ka ng paraan para magkaanak ng lalaki. Mabuting anak, hindi ba't may $1,000,000 na kakulangan ng kumpanya mo? Ipinagbili ko ang kanyang dote. Anong tinitingnan mo? Walang kwenta. Yun lang ba, nanay? Hindi talaga matutugunan ang kakulangang ito. Hindi sapat yan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Yang walang kwenta mong yan. Malas. Mula nang makilala ka ng anak ko, wala na siyang magandang kapalaran. Hoy, paano kung may isang babae na handang tumulong para mailigtas ako sa kagipitan na ito? Hehe, napakaganda sana. Nasa kagipitan ang asawa. Bakit hindi ko kausapin ang tatay ko? Binibini, pagkatapos ng mga taong ito, galit ka pa rin ba sa amo? Miss na miss ka niya, at umaasa siyang hindi mo siya sisihin. Maayos naman ang buhay ko ngayon. Nabubuhay ng normal, kasama si Mason, at kontento na ako. Gusto pa rin bumawi sa'yo ng amo. Umuwi ka at sabihin mo kay tatay, kung talagang gusto niyang bumawi sa akin. Kamakailan lang si Mason, may mga problema ang kanyang kumpanya. Gusto kong hilingin kay tatay na tulungan siya. Opo, binibini. Sa paglipas ng mga taon, ang amo ay binigyan ka ng panggastos, pero hindi mo tinanggap iyon. Itinatag ng amo ang 2 pundasyon, sa iyong pangalan. Ito ang Poverty Alleviation Scholarship Foundation, at ang Small and Medium Enterprise Startup Foundation. Ihahayag ko ngayon, ang pera ng Small and Medium Enterprise Startup Foundation, sa iyong asawa. Kung hindi, kahit magsikap pa siya ng 1,000 taon, wala pa ring saysay yon, kumpara sa iyong yaman. Salamat. At ito naman, ang kalagayan ng pondo ng Poverty Alleviation Scholarship Foundation. May isang graduate student na bagong lang nagtatrabaho. Kamakailan ang kanyang credit card ay na-exceed ang limit. Medyo mataas ang kanyang gastos. Ayos lang, bagong graduate lang siya. Mataas ang pressure sa lipunan. Normal lang na gumastos ng kaunti. Dahil tinulungan na natin siya, dapat tulungan natin siya hanggang sa dulo. Aalis na ako. Gayunpaman, mahigit 10,000 ang ginastos niya sa shopping sa loob ng 1 buwan. Masyadong masayang ito. Ang taong nag-sponsor sa akin noon, napakayaman pala ng kanilang pamilya. Kung sana ay ipinanganak ako, sa ganitong pamilya, ang ganda sana noon. Hello, ako si Ellie Lee, ang matagal mo ng sponsor. Ayokong istorbohin kayo sa lahat ng panahong ito. Pero dahil pupunta ako, sa Hotel Charity Gala ngayon, at nadaan lang ako, gusto kong magpasalamat sa inyo. Wala po dito ang amo. Tuloy po kayo. Sige. Maupo po kayo. Kukuha po ako ng tubig para sa inyo. Sige, salamat. Yung pinakabagong Hermes bag. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, at ito. Ang dami. Isang bote ng tubig, $500. Ang yaman talaga. 10,000 piso lang ang binibigay nila sa akin kada buwan, para sa aking suporta. Paumanhin po, wala po ang amo at ang binibini. Baka matagal pa silang bumalik. Gayunpaman, may tagubilin ang amo. Kayo ay isa sa mga pangunahing tinutulungan ng aming pundasyon. Pakiusap, sabihin nyo lang po kung may anumang kailangan kayo. Ito po ang kontrata ng donasyon. Kailangan pong ihatid ito sa pamilya Zhang kung magiging maginhawa po sa inyo. Siyempre naman, maginhawa po. Dahil kayo'y mayaman. Malamang hindi nyo mapapansin kung mawala man ang isang bag, di ba? Amo, marahil sa pagkakataong ito, ay tunay na tatanggapin ng binibini ang inyong kabutihan. Basta't handa siyang patawarin ako.
Hindi ako magdadalawang isip gumastos. Excuse me, ito po ba ang pamilya Zhang? Oo. Ito po ang kontrata para sa charity gala mula sa donasyon ng pamilya Lee sa pamilya Zhang. Kaya ang anak ng pinakamayamang pamilya ay siya palang bagong intern ng kumpanya. Ikaw pala. Kaya ang dapat maghatid ng kontrata ay si Ginoong Zhang pala. Binibining Lee, mabuti po at narito kayo. Maligayang pagdating. Talagang bagay sa anak ng pinakamayamang pamilya. Tingnan mo ang kanyang dating. Ibang-iba talaga sa mga ordinaryong may bahay. Binibining Lee, akala nila, ako ang anak ng pinakamayamang pamilya. Binibining Lee, salamat sa inyong pag-abala, at sa pagpunta pa rito ng personal. Ma, narito na ang bisita. Anong pakialam mo? Tumabi ka, walang kwenta. Malubha na ang kalagayan ng kumpanya ng anak ko. Kung hindi dahil sa malaking ambag ni Binibining Lee, sa paghatid nitong kontrata ng donasyon. Wala kang ang karapatang, umupo sa hapag at kumain. Ano pong sinasabi ninyo? Siya ang anak ng pinakamayamang pamilya, si Binibining Lee. Sino pa ba kundi siya? Binibining Lee, ito ba ang kontrata ng donasyon mula sa Startup Foundation? Opo, tita, ayos. Sa kontrata ng donasyong ito, makakabangon muli ang anak ko sa kabila ng lahat. Hindi po iyan totoo. Ma, alam kong ang kumpanya ni Mason ay nasa malubhang kalagayan. Ako ang tumulong sa kanya, at ako ang tunay na Binibining Lee ang anak ng pinakamayamang pamilya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay, totoo iyon. Alam kong ang kumpanya ni Mason ay hindi maganda ang takbo. Ako ang nakapagpa-invest sa kanya ng pamilya Lee. Walang hiya ka, pinag-aral ka ng pamilya namin. Sa loob ng maraming taon, pinakain ka ng libre. At hindi ka pa makapagkaanak, isa pa iyon. Ngayon, gusto mo pang angkinin ang mga nagawa ni Miss Lee. Nanay, totoo ang lahat ng sinabi ko. Bakit mo naman nasabing siya, ang Miss Lee ng pamilya Lee? Bakit hindi siya ang Miss Lee? Tingnan mo ang bag na hawak niya. Mga limited edition na Hermes bag iyon. Alam mo ba kung magkano ang isa sa mga bag na ito? Kahit ibenta ka namin, hindi mo pa rin iyon kayang bilhin. Tita, maliit na halaga lang iyon. Base lang sa estilo ng bag niya. Hindi iyan totoo. Kung hindi totoo ang kanya, totoo ang iyo. Kung muling makikialam ka sa mahalagang negosyo ng anak ko, papatayin kita. Walang kwenta. Global limited edition ang bag na ito, na nasa akin, kaya peke ang iyo. Ang bag na ito ay maaaring ma-authenticate sa pamamagitan ng pag-scan sa GETH code sa opisyal na website. E di scan mo. Mula nang ako'y magtapos, nag-intern ako sa kumpanya ni Mr. Zhang. Matagal ko nang naririnig na talented at gwapo si Mr. Zhang. Pero may asawa siya sa bahay, na hindi karapat-dapat. Ikaw iyon, hindi ba? Ako lang ang may ganitong bag. Tunay ang resulta ng scan. Ano? Nanay, impossible. Akin talaga ang bag na ito. Sa tingin mo karapat-dapat ka, sa bag na mahigit 20 milyon ang halaga. Mahal, maniwala ka sa akin. Akin talaga ang bag na ito. Tumahimik ka, bumaba ka, tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Huwag mong ipakita kay Miss Lee. Pasok. Ellie, hindi ko inaasahan na anak ka pala ng pinakamayamang lalaki. Sa totoo lang, mula nang sumali ka sa kumpanya, espesyal ang atensyon ko sa'yo. Alam kong may pambihirang aura ka. Hindi tulad ng mga sirang-sira na may bahay. Iba ka talaga. Siyempre, narinig ko na may problema ang kumpanya mo. Hindi naman ako gaanong nakatulong. Sinabi ko lang sa supervisor ko ng ilang salita. Minsan mo lang nabanggit na iligtas mo na ang kumpanya ko. Kung magagawa ko siyang maging babae ko, ang kinabukasan ng karera ko ay tiyak na angat. Na pala, narinig ko na hindi bumalik ang pinakamayaman sa loob ng 10 taon at ngayong pagkakataon, ang pamilya Lee ay espesyal na nagdaos ng handaan para sa kanya. Narinig ko rin na ang scholarship fund na ito at ang entrepreneurship fund ay sabay na binuksan. Tama. Kaya, alam mo, ang entrepreneurship fund ko ay nangangailangan ng perma ng foundation. Kaya, Pagdating ng oras, pwede kang sumama sa akin. Hindi ako tulad ng iba, na hindi ka tinutulungan kapag may problema ka, at kapag nagtagumpay ka na, ano na lang ang halaga nila. tara na. Paano napunta sa kanya ang bag ko? Siya nga. Hello. Ate, ako yung estudyanteng sinusuportahan mo. Ano iyon?
Hindi ba't inutusan ko ang foundation? Tungkol dito, responsibilidad ko lang ang pagbibigay ng pera sa'yo. Huwag mo akong istorbohin sa pang-araw-araw na buhay. Ayoko talagang mang-abala sa'yo. Pero kasi, may leukemia ang tatay ko, at kailangan niyang magpa-chemotherapy. Dahil sinusuportahan mo ako, dapat tulungan mo ako hanggang sa dulo. Kung ang sitwasyon ng pamilya ko ay makakaapekto sa pag-aaral ko, hindi ka ba magkakasala? Magkano pa ang kailangan mo? 13,788 piso. Na-transfer na. Hello. Ang sungit naman. Hello, yung pinakabagong iPhone. Magkano? Miss, kakadating lang ng pinakabagong modelo. Medyo mahal po, 13,788 piso ang kabuuan. Successful ang bayad. Ito ba ang buhay ng mayaman? Hello. Ikaw na naman. Hello, ate, kailangan pa ng dagdag na pera para sa operasyon ng tatay ko. Kung hindi mo siya tutulungan, magagalit ako sa'yo. Magkano pa ang kulang? 200,000 piso. Nasa operating room na ngayon ang tatay ko. Ay transfer mo na ngayon sa akin. Na-transfer na. Hello. Parang hangin lang. Ang pera ng mga mayaman. Ano ba ng problema nitong tao? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong tatawagan kung hindi importante? Ate, kailangan ko ng pera para sa graduation attire. Naubos na ba ang allowance mo ngayong buwan? Graduation season ngayon. Marami akong gastos. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng supplementary credit card? Ganito ba talaga kamahal ang graduation? Sige, ibibigay ko sa'yo. TSK, ang kuripot naman sa maliit na halagang yan. Kung wala kang pera, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Ang sponsor. Kaya sa lahat ng mga taong ito, ikaw pala ang pinagkakagastusan ko ng paunti-unti bawat buwan. Ellie Lee, ang buwan ng suporta mo, mula 1,000 hanggang 10,000 kada buwan, ay hindi pa rin sapat. Kahit credit card, hindi sapat. Tinutulungan kita dahil mabait ako. Pero sinusubukan mo pang agawin ang asawa ko. Gusto kong malaman, kung malaman mo na ako ang nagbibigay sa iyo bawat buwan, at kung malaman mo rin na ang kumpanya mo ay nailigtas ko, ano kaya ang mangyayari? Nagmamadali. Anong nangyari? Tinanggap na ng Miss ang charitable donation nyo sa pamilya Zhang. Papunta na siya sa charity gala. 10 taon. Sa wakas, napatawad na ako. Ihanda ang kotse. Kailangan nating pumunta sa charity gala ngayon. Zhang, hindi ko inaasahan na makukuha ng pamilya Zhang ang pabor ng pinakamayamang pamilya Li. Ang pamilya Zhang sa hinaharap ay tiyak na lalago. Zhang, huwag kalimutang makipag-ugnayan. Sa hinaharap, huwag kaming kalimutan, kaming mga matatandang kaibigan. Aurora Lee, nandito ka pa. Kung ang isang peking tulad mo ay makakapunta, bakit ako hindi? Peke ako, ikaw. Mason, una kong inaasahan na makipagtulungan ng maayos sa iyo si Jilly. Pero, ang asawa mo, parang medyo walang alam. Anong ginagawa mo rito? Mahal, makinig ka sa akin. Itong si Ellie, hindi siya talaga ang mayamang binibini na ipinagmamalaki niya. Hindi siya. O ikaw ba? Siyempre ako. Hindi lang iyon, ang Ellie na ito ay aking tinustusang tao. Sa nakaraang mga taon, ako ang lihim na nagtusto sa kanya. Tumulong sa kanyang makapagtapos ng kolehiyo at magtapos ng masteral. Hanggang sa pumasok siya sa lipunan. Kung hindi dahil sa akin. Walang kwenta ka. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito para guluhin ang anak ko. Interesado ang anak ko sa panganay na anak ng pamilya Lee. Ano, ayaw mo, hindi ka sang-ayon, naiinggit, nagseselos, nagagalit pa. Pero, pag-isipan mong mabuti, karapat-dapat ka ba? Kumpara kay Ellie, mula ulo hanggang paa, hindi mo siya kayang pantayan. Ganoon ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang panganay na anak ng pamilya Lee? 1 oras ang nakalipas. Bilisan mo. Kung maantala ang pagkikita ko sa anak ko, pananagutan mo yan. Sir, traffic sa daan. Tumawag ka ng helicopter.
Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong makarating doon. Gusto mo ng bagbog kung ikaw ang binibining Lee. Magiging ganito kawasak ang pamilya namin. Aurora Lee, ilang beses na ba kitang tinuruan na ang pagiging tao, ang pinakamahalaga ay hindi ang kawalan ng kakayahan, kundi ang pagiging tapat, lalo na ang mga babae. Kailangan ding maging malawak ang pag-iisip. Malawak ang pag-iisip. Ibig mong sabihin, panoorin ang asawa ko. Makipagrelasyon sa ibang babae. Yun ba yun? Eh ano naman? Para yan sa ikabubuti ng pamilya natin. Para kay Mason. Ganoon ba? Ganoon din ba ang iniisip mo? CJ, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyong lahat kung talagang ganoon, kataas at kapangyarihan, ang binibining Lee. Lumabas ka kung sasabutahehin mo ang mahalagang negosyo ng anak ko. Lulupigin kita. Lumabas ka na agad. Tama, nakuha nga ng anak mo ang espesyal na proyekto ng pamilyang Lee. Gayunpaman, inaprubahan lang ng pamilyang Lee, hindi pa nila napipirmahan. Ganoon ba? Paano? Paano ko malalaman? Ang isang dalagang tulad ni Ellie ay abala sa mga gawain. Ang bagay na tulad nito, paano niya malilinaw na maalala? Tama. Ang espesyal na proyektong ito ng pamilyang Lee ay nangangailangan ng personal na pirma ng binibining Lee para masimulan ang charity banquet ngayong araw. Kung ganoon, Ellie, pakipirma na agad para masimulan ang charity banquet ngayong araw. Hayaan nating masaksihan kung ano talaga ang hitsura ng charity banquet. Pumirma ka na. Bilisin mo, Ellie. Ano? Di mo ibig sabihin na hindi mo alam ang pangalan ng binibining Lee, di ba? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ellie, pirmahan mo na agad. Kapag nagsimula na ang charity gala, makukuha na natin ang donation mo. Tama, pirmahan mo na ngayon. Sige, pipirmahan ko na. Hindi ko inakala na ang pamilya Zhang ay makakapunta sa charity gala ng mayamang pamilya Lee. Pagdating ng oras, kapag nagsimula na ang charity gala, ang pondo ng pamilya Lee ay itutusto sa pamilya Zhang at ang pamilya Zhang ay tiyak na angat. Mason Chang, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Isang lalaking ganito na umaasa sa pera ng babae para lang makapagtayo ng kumpanya? Pagtawanan ako. Ano namang ikinakatatawa doon? Umaasa sa pamilya ko, ay nangangahulugang mayaman ako. Isa akong rich second gen, umaasa sa babae. Ibig sabihin, pinagmamalaki ko pa nga. Ano ba ang gusto mong gawin? Ipagahiya ako sa harap ng lahat ng mga tao. Hindi kita ginaganyan. Naisip ko lang, sa sobrang paglalambingan at paglalandian niyo ngayon, paano kung malalaman mo na hindi niya kayang simulan ang charity gala na ito? Paano kung ang scholarship fund at entrepreneurship fund ay hindi makuha? Hindi ba't nakakatawa yon? Paano naman mangyayari yon? Bakit naman hindi? Ang bag na hawak ni Ellie, hindi mo kayang kitain kahit kakarampot ng halaga nito sa buong buhay mong pagtatrabaho. Ang limited edition na Hermes ay talagang napakahalaga. Pero ang dapat, sa kanya talaga ang bag na yan. Hindi yung ninakaw niya sa bahay ng iba. Hindi sa kanya. Mga babaeng may maliit na pag-iisip tulad mo lang ang may inggit. Inaanunsyo ko na ang charity gala ay hindi nagsimula. Paano nangyari yun? Imposible. Ito. Paano ito nangyari? Ano ba talaga ang nangyayari? Ano pa ba ang iba? Dahil, hindi siya, ang tunay na binibining Lee ng pamilyang Lee, ang makakapagsimula ng gala at gamitin ang pondo para tulungan ka. Hindi siya iyon. Tumigil ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Pinakasalan kita at dinala sa pamilya ko para magdala ng aking mga anak, para maglingkod sa aking ina, at para alagaan ang bahay, hindi para pumunta rito. At ikahiya ako. Mason Chang, para sa iyo at sa pamilyang ito, napakarami kong isinakripisyo. Tama na. Huwag ka nang magpanggap na kawawa. Lumabas ka. Eksakto. Kung hindi ako ang binibining Lee ng pamilyang Lee, paano ko magkakaroon ng limited edition bag na ito? Ellie, ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi masimulan ang charity gala, hindi tayo matutulungan ng foundation. Hindi ko talaga alam. Siguro dahil matagal na akong hindi nakakauwi. Oo, tama ka. Inihahayag ko na ang charity gala ay magsisimula na ngayon. Aurora Lee, nababaliw ka ba? Ikaw ang baliw. Ang baliw ay ang babaeng ito na tinulungan ko sa loob ng 7 taon. Pero hindi niya ipinakita ang tunay niyang kulay. At ngayon ay gustong nakawin ang asawa ko. Ang baliw ay ang lalaking ito, ang aking asawa, na dahil lamang sa isang peking pagkakakilanlan bilang binibining Lee, gusto na makipaghiwalay sa akin. Papatayin kita, malas.
Ang lakas ng loob mong saktan ng nanay ko. Binibining Lay, matagumpay ang paglagda. Nagsisimula na ang charity gala. Paano iyon posible? Matagumpay na nasimulan ang gala. Paano ito nangyari? Dahil ako, ang anak na babae ng pinakamayamang pamilyang Lee. Sa Jiangsheng. Aurora Lee. Sino ang mag-akala? Ang inyong pamilyang Zhang ay may ganoong kaiba. Isantabi muna natin ang ibang bagay. Ang pagbanggit pa lang sa mga negosyo sa Jiangsheng. Ilan sa kanila ang natulungan ng pamilyang Li. Tama ka, noong panahon ng krisis sa pananalapi, kung hindi dahil kay Li, na naglabas ng 10 bilyon para sa mga negosyong narito bilang puhunan. Ngayon, paano natin makakamit ang kasalukuyang kasaganaan? Malamang matagal na tayong namatay sa gutom. Ang mang-insulto ng iba ay pwede pa, pero ang insultuhin ang anak ng pinakamayamang magnate ay talagang hindi pwede. Zhang, pagdating sa paggawa ng mga bagay, ang utang na loob ang susi. Ang isang patak ng kabutihan ay dapat bayaran ng isang baha ng pasasalamat. Kung ngayon ay hindi mo babayaran ang kabutihang ito, sa paningin ng ibang pamilya sa Jiangsheng, malamang ay magiging tinik ka sa kanila, isang salubsob sa kanilang puso. Kung ikaw ay tumanggap ng pondo mula sa foundation ni Eli at ang iyong asawa ay nagpapanggap bilang miyembro ng pamilya ni Eli, ikaw, hindi ka na makakaraos sa Jiangsheng, palalayasin sa Jiangsheng, ilalagay sa blacklist ng industriya, at hindi na muling kukunan. Aurora Lee, nasasayahan ka na ba ngayon? Pumunta ako ngayon para lang sabihin sa'yo na ako ang tunay na anak ng pamilyang Lee. Sa buong panahong ito, ako ang nag-aalaga sa iyo. Kapalaluan at pagpapanggap. Sa totoo lang, ang handaang ito ngayon ay inayos ko para tulungan ka. Espesyal kong hiniling sa tatay ko na bigyan ka. Tumahimik ka. Asawa, Huwag mo akong tawaging asawa. Kapag sinasabi mo ang mga salitang iyon, nakakasuka sa akin. Hindi mo ba talaga iniisip na sa paglagda ng iyong pangalan, para simulan ang charity galang ito, ay naging Miss Lee ka na, ano? Ang totoo ay totoo, ang peke ay peke, ang manok ay manok, at ang phoenix ay phoenix. hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Bilisan nyo, kayong lahat. Kung maantalan nyo ako, sa pagpuntang makita ang anak ko, kahit isang segundo lang, at maapi ang anak ko, lalabasin ko kayong lahat. Opo. Ano ang magpapapaniwala sa akin sa'yo? Nagsimula na ang charity gala. At narito na si Miss Lee. Tiyak na magpupondo siya sa foundation. Dahil, ang asawa ni Zhang ay nag-aangking anak ng pamilyang Lee. At ang babaeng ito ay nagsasabi rin na siya ang anak ng pamilyang Lee. Madali lang malutas ang bagay na ito. Paano? Dahil ito ay isang charity gala. Kung sino ang mas maraming magdodonate, ang siyang tunay na anak ng pinakamayamang magnate. Magandang ideya iyan. Maganda at mabait ang aming Ellie. Madali niyang mapapahiya ang sino mang kalaban niya. Tama ba, Ellie? Tama ng tama. Aurora Lee, nakita mo ba ng malinaw iyon? Sayang lang ang 3 taon naming pag-aalaga sa iyo sa pamilya Zhang. Sa loob ng 3 taong iyon, hindi ka man lang nakatulong sa pamilya namin. Kahit kaunti, pero tuwing may problema, laging nandyan ka. Inay, sa nakaraang 3 taon, matyaga akong naglingkod sa pamilya ninyo nang walang reklamo. Pero dahil lang sa babaeng ito, puputulin ninyo ang relasyon natin, marahil hindi ninyo alam. Ang babaeng ito, 7 buong taon ko siyang pinag-aral. Wala siyang pera. kung magsasalita ka pa ng isang salita, bubunutin ko ang mga ngipin mo. Maganda at mabait ang aming Chen. Siya ang nagpapaaral sa iba. Mabuti, gusto kong makita kung paano niya idodonate ang perang ito. Malinaw. Matagumpay ang pag-swipe ng card. Nag-donate si Ellie Lee ng 1,000 piso. Salamat, Binibining Lee, sa iyong malaking kontribusyon sa charity ng Riverfront City. Ellie, ang laki agad ng inyong donasyon. Talagang maganda at mabait ka. Tita, 1,000 piso lang iyon. Pang-almusal ko lang iyan. Hindi tulad ng iba, na hindi pa nakakakita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay nila. Ito ang pagkakaiba ng mga tao. Sino ang nagsabing wala akong pera? Sa aming pamilya Zhang, 300 piso lang ang nakukuha mo kada buwan para sa panggastos. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Mas alam ko pa ang pera mo kaysa sayo. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi mo ako lubos na kilala. Magdodonate ako ng 1 milyon. Magdodonate ako ng 1 milyon. 1 milyon. Aurora Lee, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kailangan mo ba akong ipahiya at gawing katawa-tawa sa harap ng mga taong ito? Yun ba ang gusto mo? Gusto ko lang patunayan kung gaano ka talaga kabulag. CJ, sige, gusto ko nga makita kung paano mo ito patutunayan. Ano ang mapapatunayan niya? Anong pera ang meron siya? Kung mananatili siya dito, magmumukha lang siyang tanga. Hindi nagtagumpay ang pag-swipe ng card, kulang ang balanse. At anak pa ng pinakamayaman ang tawag sa sarili. Wala man lang siyang 1 milyon. Akala ko ang galing-galing mo. Sa huli, wala ka palang 1 milyong dolyar. May limitasyon ang allowance card ko. Noong sinusuportahan ko siya noon, hindi ko dapat binigay sa kanya ang supplementary card ng credit card ko. Hindi ko inasahan na sa loob lang ng 1 buwan, maaari niyang maubos ang 1 milyong dolyar na limitasyon.
hindi ka makapag-donate. Ano, iba talaga ang mga tao. Walang halaga sa akin ang perang ito. Pero ikaw, hindi mo kailanman maiipon ng ganito kalaki sa buong buhay mo. Ikaw ang naglagay ng limitasyon sa card ko. Card mo, bakit ko lalagyan ng limitasyon? Kung gusto mong mag-donate, mag-donate ka. Kung ayaw mo, huwag. Hindi nakakatakot ang walang puso. Ang nakakatakot ay, yung walang puso, pera nagkukunwari pang mabait. Hindi ako makapaniwala na ang pamilya namin Zhang ay nagkaroon ng ganitong kasuklam-suklam na tao. Mas nakakadiri pa sa ipis. Inuutusan kita ngayon, agad-agad, na mawala sa paningin ko. Kung hindi ka makapag-donate, umalis ka na. Umalis ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Lumabas ka. Magdodonate ako ng selyo ng may-ari ng Angel Foundation. Sa selyong ito, maaari kong galawin ang lahat ng ari-arian ng Angel Foundation. Sapat na ba ang halaga nito? Ang Angel Foundation ay itinatag talaga ng aking mga magulang. Ang selyong ito ay laging nasa akin. Ngayon, sa charity auction na ito, ang pagdodonate nito, may tuturing na pagkatupad sa isa sa mga huling hiling ng nanay ko. Ang kakapal talaga ng mukha mo. Ang sirang selyong ito, nasa iyo na yan mula nang ikinasal ka. Sa pamilya namin, ni minsan, hindi ko yan nakita sa'yo. Kung talagang, selyo ng Angel Foundation yan, magiging, ganito kahabag-habag ang pamilya natin. Kailangan pa bang maging housewives? Magtipid ng magtipid, para sa bawat sentimo. Eksakto. Tapos sabi pa niya, bigay daw ito ng nanay niya. May sira ba sa ulo mo? Grabe kang niloko ng nanay mo. Nagpapadonate sila ng pera, hindi ng basura. Miss Lee, ang donation ay tungkol sa damdamin, hindi sa halaga. Bukod pa riyan, ang bagay na ito, sa tingin ko ay may halaga. Parang pamilyar ang itsura. Talaga. Isang sirang selyo, na nasa bahay namin, ginawang patungan ng baso. Gaya lang niya, ang magtuturing sa basurang ito bilang kayamanan. Pinahahalagahan ang sariling walang kwentang gamit. Kung wala kang alam, huwag kang tumayo dito at magsalita ng kung ano-ano para lituhin ang lahat. Ang Angel Seal na ito, ang pinakamahalagang bagay na iniwan ng nanay ko. Ang selyo mismo ay kayang bumili ng 10 kalye at higit pa riyan. 10 kalye. Aurora, ang kakatawa mo talaga. Akala mo ba ito ay Imperial Jade? Nababaliw ka na ba? Kung noon, maaari mo talaga akong baliwain. Pero ngayon, hindi ka nakarapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Anong ginagawa mo? Ganitong piraso ng sirang jade. Ibalik mo sa akin. Sige. Ibabalik ko sa'yo ngayon din. Ellie Lee, ikaw. Ellie, ikaw. Pasensya na, aksidente lang yun. Ganito na lang, bibigyan kita ng 500 yuan. Ituring mo na lang na bayad pinsala. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang selyong ito? Sa akin, Gets ko, kulang ang 500 yuan, di ba? 1,000 yuan. Kunin mo ang pera at umalis ka na. ang selyong ito ay walang katumbas na halaga, daan-daang beses pa sa halaga ng donasyon, maging libo-libong beses pa. 1,000,000. Aurora Lee, sa tingin ko nga, wala ka pang 100, di ba? Bibilhin ang buong Jiangcheng. Ang makakabili ng buong Jiangcheng ay ako, ang anak ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kung may pera ka, mag-donate ka. Kung wala, huwag kang magyabang sa amin. Ang isang tulad mo, na di makilala ang mataas sa mababa, habang mas nagpapakita ka rito, sinusubukang iligtas ang dangal mo, lalo kang minamaliit, ng aming pamilyang Zhang. Nakakawa ka. Ako, ibalik ang aking dignidad. Di ba tama? Ang perang idinonate ni Ellie, ang tumulong sa akin sa mahirap na panahon. Ngunit ikaw, di marunong tumanaw ng utang na loob, ang mga ginagawa mo, nakakadiri. Nakakadiri. At gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Depende yan, kung karapat-dapat ba siya. Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang mag-donate. Aurora Lee, nagtataka ako kung paano nahulog ang isang kagaya ni Jizang sa isang babaeng, mimbat at mapagmalaki tulad mo. Kung may pera ka, mag-donate ka sana. Kung wala, umalis ka na lang. Layas, layas. Ellie Lee, alam mo ba na, lahat ng natanggap mo sa ngayon, ay dahil lahat sa akin. Salamat sa'yo, mayaman akong tagapagmana. Anong ibig mong sabihin na salamat sa'yo? Ako ang nagpalago ng pagiging mapagmataas mo. Ikaw ang nagpalago ng pagiging mapagmataas ko. Ang perang inipon mo sa buong buhay mo ay hindi sapat sa almusal ko. Anong gagamitin mo para palaguin ang pagiging mapagmataas ko? Gamit ang iyong katawang ginamit na ng 3 taon. Gamit ang iyong pagiging mababaw. O gamit ang iyong pangarap na yumaman at tumayo sa tuktok ng piramide. Ang pagtapak sa iba, ang pagmamaliit sa iba, ay nangangailangan ng kakayahan. Halimbawa, ipinanganak ako sa mayamang pamilya. Dad, magdala ka ng 100 bilyon sa posisyon ko. Gusto kong mag-donate. CJ, kahit anong halaga para sa charity ay ayos lang. Gusto kong mag-donate ng 0 bilyon. Aurora Lee, 10 bilyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halagang? Iyan, ang galing ng tatay mo. Sino ba siya? Malalaman mo rin. Ngayon, lumuhod ka agad.
at humingi ng tawad kay Ellie. Bakit ako luluhod sa kanya? Dahil lang siya ang anak ng pinakamayaman at tagapagtatag ng startup fund at ng scholarship fund na siya mismo ang nagtatag dahil lang sa isang salita. Malulutas niya ang lahat ng problema ko. Kung gayon, marahil, hindi na niya malulutas ang mga problema mo. Hindi ko malulutas. Ikaw kaya, Aurora Lee, halos 3 minuto na. Tingnan natin kung anong gagamitin mo para tuparin ang mga pagmamayabang mo. 1 bilyon, hindi yan maliit na halaga. 8 segundo na lang, mukhang mas makatotohanan na lumuhod ka kay Miss Lee. Ngayon, 3 segundo na lang, tapos na ang oras. Hindi ba't ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Lee? Ang tagapagmana ng pamilyang Lee. Hindi mo rin malulutas ang mga problemang ito. Bakit hindi ka magmadaling lumuhod? Sinong nagsabing hindi niya malulutas? Ang panganay na anak ng pamilyang Lee mula sa Jiangsheng, nagdodonate ng pera. 1 bilyon. Ang ganda ng palabas, posible kayang si Aurora Lee ay talagang ang anak ng pamilyang Lee sa Jiangsheng. Bukod sa pinakamayamang anak na babae, sino pa ba ang pwedeng basta-basta mag-invest ng 10 bilyong dolyar? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Sino ba itong lalaki, Aurora? Kung sino siya, wala kang karapatang magkomento. Hindi ba't si Papa ang pinapunta ko? Bakit nandito ang kuya kong busy? Nandito siya. Hindi naman siya nandito para hulihin ako, di ba? Kuya, pekeng kuya pala siya. Ang kapal ng mukha niyang magmayabang. Hintayin mo, aayusin kita, mga basura. Ganito ka ba palagi? Inaapi sa pamilya Zhang, hindi ba't sinabi sa'yo ni Papa na bumalik at magmana ng pamilya? Bakit lagi kang swale? Hindi ko inaasahan na ang buong pamilya nila. Ay ganito kasama ang ugali. Ngayon lang naman ay isang maliit na aksidente. Nga pala, hindi ka ba nasa business trip sa Europa? Paano ka nakapunta rito? Kung hindi ako pumunta, hindi ba't kahit sinong, taong walang kwenta, ay pwedeng tapakan ang pamilyang Lee? Ang galing ng pagganap mo. Aurora Lee, magkano ang ginastos mo sa mga extra na ito? Heto, bibigyan ko sila ng pera. Kunin mo. Ito ang gantimpala mo mula sa akin. Kaya pala peke ka lang, Aurora Lee. Hindi ko akalain na magiging ganito ka kahabag-habag. Habang lalo kang nagpapakaganyan, lalo lang kayang nasusuklam ang aming pamilyang Zhang. Sa ganitong kahabag-habag na pag-uugali, anak, tingnan mo ang babaeng pinili mo. Sayang naman ang magandang paningin. Anong ngiting-ngiti ka dyan? Ikaw rin, lumabas ka. Ikaw ba ang binibini ng pamilyang Lee? Oo, ako nga. Nagtataka lang ako, kung ikaw nga ang binibini ng pamilyang Lee, bakit hindi mo ako nakikilala? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Lumabas ka. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, sisapakan mo ako. Ako ang anak ng pinakamayamang pamilya. Hindi mo ba alam, sa isang tawag lang, kayang-kaya kitang ipawala sa Jiangsheng. Anak ng mayaman. Di tanungin kita, kilala mo ba kung sino si Julian Lee? Julian Lee, pamilyar ang pangalang yan. Julian Lee, Lee. Anak ng pinakamayaman. Itong si Julian Lee, hindi ba siya ang anak ng pinakamayaman? Ang mahiwagang, henyo sa negosyo. Anak ng pinakamayaman. Ang anak ng pinakamayaman. Tama, ako ang panganay na anak ng pamilyang Lee. Si Julian Lee, paano mo nagawang subukang hamakin ako gamit ang pera ngayong araw na ito? Anak talaga siya ng pinakamayaman, hindi ko inaasahang darating si Ginoong Lee. Mas mabuti pang makilala kayo kaysa marinig lang ang tungkol sa inyo. Ang galing-galing na tao, talagang isang napakagaling na tao. Tama, napakaswerte namin na makilala si Ginoong Lee dito. Anak siya ng pinakamayaman. Paano siya naging si Julian Lee? Eksakto, kung siya ang anak ng pinakamayaman. Bakit hindi niya binati si Miss Lee? Sa halip, kausap niya si Aurora Lee. Nakakatawa talaga. Anong Ginoong Lee? Si Mr. Lee. Alam ko kung ano ang itsura ng kapatid kong si Lee. Peke ka lang. Pick, ang lakas ng loob mo, narinig ko noon, na may isang gumalang kay Ginoong Lee, at itinapon sa dagat asul para maging pagkain ng mga pating. Ikaw, walang alam na. Tanga! Narinig mo ba, Aurora Lee, ang ilang mumurahing bagay? Mas mabuti pang isipin mo, kung sulit ba siyang ipagsapalaran ng buhay mo. Mga gwardya, ilabas agad ang walang ingat na babaeng ito. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako, sisiguraduhin kong wala kang mapaglibingan sa Jiangsheng. Ano, sasampalin mo na ba ako ngayon? Hindi ako nananakit ng babae. Buti naman alam mo ang lugar mo. Pero ang mga umaapi sa kapatid ko ay eksepsyon. Ikaw. Ang tapang mo, hinampas mo ako. Ano ngayon kung hinampas kita?
Ano nang malaki? Kailangan pa bang pumili ng espesyal na araw para bugbugin ang aso? Tapos na ngayon. Ang kasintahan ni Aurora Lee, ang hamampis sa dalaga ng pamilyang Lee. Ginoong Zhang, maling tao ang pinili mo. Sa pagkakataong ito, baka lahat kayo ay mapahamak. Ginoong Zhang, ang isang siglong oportunidad na ito ay nasayang lang. Alam mo ba kung gaano kahirap na matanggap ang pondo mula sa pundasyong pang-awang? Napakabihirang oportunidad ito. Aurora Lee, sa tingin ko malinaw na gusto mo akong patayin. Sa ginagawa mo, Gusto kitang patayin? Ma Sun Chang, ako'y naglaba at nagluto sa pamilya mo. Nagtrabaho ng walang pagod at walang reklamo. Para sa iyo. Isinakripisyo ko ang dignidad ng isang mayamang dalaga. Isinakripisyo ko ang aking sariling orgulyo. At isinakripisyo ko pa ang isang komersyal na imperyo na halos abutin ko na. At ikaw, paano mo ako itrato? walang saysay ang pag-uusap. Ang kasintahan mo ang humampas kay Miss Lee. Mapapahamak ka. Ginoong Zhang, hindi mo kayang hawakan ang napakalaking yaman na ito kahit nasa kamay mo na. Kung malaman ng pamilyang Lee na ang kanilang dalaga ay dumanas ng kahihiyan dito, baka wala sa inyo ang makatakas ngayon. Oh, talaga? Siyempre, Ellie, wala itong kinalaman sa amin. Gusto kong papahirapan kayo. Gusto kong isuot ng kapatid ko ang koronang ito ngayon. Gusto kong ipagmalaki niyang tapakan. Kayong lahat. Ano ang ginagawa mo? Bastos! Tigil! Teka, ito ay personal na inihanda para sa kanya ng pinakamayamang lalaki. Ang tapang mo. Kung mahawakan mo ito, magiging malas ka magpakailanman. Hindi ko inaasahan na ganito ka-thoughtful si Dad. Mukhang maganda ito. Halos, karapat-dapat sa ating munting prinsesa. Ellie, sa'yo ito. Ang tapang mong subukang isuot sa kanya. Paano kung isuot ko? Paano kung isuot mo? Ito ay inihanda ng pinakamayamang lalaki para sa kanyang minamahal na anak na babae. Hinawakan mo na ito. Malaking kasalanan na yan. Kung maglakas loob kang isuot, ilalagay ka sa blacklist ng buong lungsod. Lanan, si Jay. Kung maglakas loob kang magsuot, ang pamilya Wang ang unang tututol. Wala ang pamilya mo. Kung maglakas loob kang magsuot, ang pamilya Zhao ang pangalawang tututol. Kung maglakas loob kang magsuot, hindi namin tatanggapin. Ang aming mga pamilya ay hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Tingnan mo, Ito ang prestihiyo ng pinakamayamang pamilyang Lee. kumpara sa aking kapatid, wala kayo, kayong mga basura, walang kwenta ang inyong mga pagtutol. Mga pamilyang umaasa sa pundasyon, halos nabubuhay na lang. Sinasabi ko sa inyo, kahit lahat ng tao sa lungsod na ito ay dumating, si Julian, ako, hindi pa rin mag-aalala. Tapos na. Ang korona na inihanda ng tycoon para sa kanyang anak na babae, ay isinuot nitong malandi. Aurora, tanggalin mo agad. Aurora, tanggalin mo na yan. Bakit ko kailangang tanggalin? Kuya ko ang naglagay nitong korona sa akin. Di ba ang ganda? Kumusta, kuya? Maganda ba? Siyempre, napakaganda ng ate ko. Maganda siya sa kahit ano. Malinaw na ito ay para kay Ellie. Kung isusuot mo ito ng ganito, ang pagiging mapagmalaki mo, ang maghahatid sa iyo sa kawalang hanggan. Napakaganda ng koronang ito. Nasaan yung kawalang hanggang yan? Sa halip, siya. Sa kanyang itsura. Hindi naman siya bagay, di ba? Maganda ang korona, pero mababa ang estado mo. Mababaw ang posisyon mo. Hindi mo magagawa ang isang manok na maging isang ibong Adarna. Hindi mo lang talaga ito karapat-dapat. Ibalik mo sa akin. Gusto ko sanang ibalik sa'yo. Pero sa kasamaang palad, hindi mo ito karapat-dapat. Tanggalin mo na at ibalik kay Ellie. Paano kung hindi ko ibalik? Di tatawagin ko ang manager. Ang charity gala ngayong gabi ay inorganisa ng manager. Kung malaman ng manager na ang korona ng pinakamayamang tao para sa anak niya ay suot nitong puta, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Lahat kayo. Ngayon, kahit isang manager ay napakalakas na. Tatawagin ko na ang manager. Pagsisisihan ninyo ito. Hello, manager, pwede po ba kayong pumunta rito? Sige. Ellie, huwag kang malungkot. Hindi kita hahayaang magdusa ng walang dahilan. Nag-aalinlangan ako na may tao sa mundong ito na may lakas ng loob na guluhin ako. Ganoon ba? Ano nang inday ito? Naririnig ko kayo mula sa malayo. Nag-aaway dito. Ito ay charity gala, hindi circus. Manager, nandito ka na pala. May malaking nangyari. Ang babaeng ito, hindi lang suot ang korona ng magiging manugang ko. Sinaktan pa niya ito. El Anzao, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Itong si Aurora Lee, hindi lang siya. Nagpapanggap na anak ng pinakamayamang tao. Nagbayad pa ng tao para magpanggap na si Young Master Lee. Mas malala pa, suot pa niya ang korona na para lang sa Young Lady. Sobra na ang kapal ng mukha nila. Ang charity gala ngayong gabi ay espesyal na inihanda ni Emma Lee, ang pinakamayaman, para salubungin si Miss Lee. Kayo na mga nagpapakilalang, mga negosyante, nakasandal lang kayo sa malaking balikat ni Emma Lee at sa suporta ng mga foundation para magkaroon ng pagkakataong magnegosyo para umangat ang buhay ninyo. Ngayon, bumalik na ang Young Lady
gabi. Ano ang lakas ng loob ninyo? Malinaw naman na. Zhao, tama ba? Tanong ko lang, hindi mo pa nga alam ang buong kwento. Akusado na agad ang kapatid ko. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sir, kita mo, dahil marami sila, hindi ka na nirerespeto. Sa bahay, hindi ko naranasan ang ganitong pagtrato. Sabihin mo, ang ama kong pinakamayaman. Gaano kaya nasasaktan ng ama ko para sa akin? Pinapaboran ng pinakamayaman ang kanyang anak. Kapag nalaman niya ito, magagalit siya ng husto. At pagkatapos, kahit itong hotel na ito ay maaapektuhan. Nasira ang mga donasyon ngayong gabi. Ang mga nakaraang donasyon, baka ipabalik pa. Sir, alam mo na ang gagawin, di ba? Naiintindihan ko. Tanggalin ang korona. Ayaw mong tanggalin, ano? May tao ba dyan? Pigilan siya. Tanggalin ang korona sa kanya. Tignan natin kung sinong may lakas ng loob. Boss, bakit ka nandito? Nakakaabala pa sa inyo ang maliit na bagay na ito. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Talagang hindi ko kayo pagagalitan. Ganito na kagulo ang sitwasyon, tapos ang lakas pa ng loob mong sabihin na hindi mo ako ginugulo. Jiho, hindi naman po kasalanan ni Jijao ito. Sa huli, ang babaeng ito, ang may gawa ng kaguluhan. Ang kapal ng mukha, nagpanggap bilang binibini. Tama, naghirpa siya ng mga artista, lalo na itong isa. Nagpanggap siyang si Young Master Lee. Talagang nakakagalit ito. Hugh, narinig niyo na po, ang taong may masamang ugali ay hindi dapat naririto. Sa charity gala, kukunin ko na ang korona ngayon din at palalayasin silang lahat. Ngipin ko. Akin. Ginoo, para saan ba ito lahat? Mabuting at ngipin lang ang natanggal sa'yo. Iyon na ang pinakamababa kong magagawa. Pinapunta kita rito ngayon para maalagaan ng maayos ang mga na bisita. Ano ang ginawa mo? Walang kwenta. Ginoo, bakit niyo po ako sinisisi ng ganito? Paano ko sila hindi inalagaan ng maayos? Halos, sinamba ko na ang binibini. Tinulungan ko pa siyang mabawi ang korona. Kanina lang, gago ka, nasaktan mo sila, tapos makikipagtalo ka pa. Tama, Hugh, sino ba talaga ang nasaktan ni Zhao para magalit kayo ng ganito? Tama, Ginoo, kahit mamamatay na ako, karapatan kong malaman ang totoo. Sige, ipapaalam ko sa'yo kung bakit ka mamamatay. Lumuhad ka at humingi ka agad ng tawad. Humihingi ng tawad? Kanino? Sa binibini. Humingi ka ng tawad kay Young Master Lee. Young Master Lee, paumanhin po. Mga tauhan ko ang hindi nakakaalam, at nasaktan kayo. Binibining Ginoo, anak pala siya ng pinakamayaman. Si Binibining Ginoo Lee nga talaga. Anong karangalan? Sabi ko na nga ba, paano naman, magkakalakas ng loob ang isang tao na magpanggap sa inyo, Ginoong Lee. Yung Ginoong Zhao na yon, paulit-ulit lang siyang nagsasabi, na palalayasin ka niya. Ngayon, ganap na, nakagalit siya sa Binibining Ginoo. Mula ngayon, kalimutan mo nang maging manager ng hotel. Sa tingin ko, wala na siyang lugar sa buong lungsod na ito. Buti na lang at dumating si Ginoong Hu ng tama ang oras. Kung hindi, sa tingin ko si Ginoong Zhao, ay nakaganti na kay Binibining Ginoo. Ngayon, nabigo na siya. Binibining Ginoo Lee, paano mo gustong asikasuhin ang taong ito? Binibining Ginoo, patawarin niyo ako, nagkamali ako, ang buong pamilya ko, ay umaasa sa trabahong ito, huwag niyong gawin ito, ang isang taong may ugali mong ganyan. Kung pamamahalaan ng pundasyon, makakasama ito, sa buong pundasyon, galing ako sa prominenteng pamilya. Pero ganito ang trato mo sa akin. Paano pa kaya ang ibang mga walang magawa na negosyante? Lalamunin mo ba sila, hanggang sa mawala na lahat? Ang isang tulad mo, ay lubos na hindi karapat-dapat sa mahalagang gawain ito. Ako ay hindi karapat-dapat. Binibining Lee, nakagalit ako kay Binibining Ginoo dahil sa'yo. Pagsalita ka para sa akin, tulungan mo ako. Ellie, magsalita ka para kay Ginoong Zhao. Tama, siya ay, nagsasalita lang para sa'yo. Muntik ko nang makalimutan, mayroon pang isang, Binibining Lee na hindi ko pa naayos. Gusto kong makita, paano kayang matutulungan siya ng isang hamak na tulad mo? Ikukulong mo ba, at humingi ng tawad sa aking kapatid, o ipapagawa ko sa iba? Miss Lee, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong payagang tanggalin ako ni Young Master. Kung hindi, paano na lang, kaming magiging pamilya ko. Ikaw mismo ang naghangad ng yaman at posisyon. Wala yun sa akin. Aurora, siya nga ba talaga ang young lady ng pamilyang Lee? Nagkamali talaga tayo. Paano mangyayari yon? Sa kadalasan, hindi na siya makabili ng lipstick na 500 piso. Paano siya magiging ang young lady? Nakikita mo, ang pagtatago ng iyong pagkatao at pamumuhay ng normal. Mahirap na yung landas na yan, at kapag nakasalamuha ka ng mga taong may masamang hangarin, wala ka man lang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili mo. Kaya ngayon, sumama ka na agad sa akin para magmana ng negosyo ng pamilya. Huling tanong ko na ito, sasama ka ba o hindi? Kuya, simula na ng bata ako, lagi mo akong minamahal. Ngayon, hindi mo ba ako pahihintulutang magdesisyon para sa sarili ko? Kung gusto mong magdesisyon para sa sarili mo, dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Sumama ka sa akin. Ayokong umuwi, kahit na kailangan kong umalis sa pamilyang Zhang. Gusto kong umasenso, sa sarili kong kakayahan, unti-unti. Sigurado ka ba? Kuya. Aurora, talagang mahilig ka sa kalokohan, ano? Ayaw mong patawarin si Dad. Ayaw mong umuwi para magmana ng negosyo. CJ, kaya ito ang itatanong ko sa'yo, ano ito? Ang selyong ito. Ang pinakamamahal na regalong, ibinigay ni Dad kay Mom. Sa mga kamay mo, naging walang halaga na lang.
Kung ganoon, gusto mong maglaro, di ba? Dito ka na lang maglaro mag-isa. Kuya, Alam ko na. Itong si Aurora Lee. Peke nga talaga siya. Tingnan mo kung gaano kagalit si Julian. Nang umalis, talagang inis na inis siya sa kanya. Kailangan mo talagang tumulong dito. Tumulong saan? Hindi ba't sabi niya magdodonate siya ng 10 bilyon? Naniniwala ako na kaya niyang bumawi. meron nga akong paraan. Boss, nalaman namin, ang binibini ay inaapi sa donation stage ng charity gala. Ang kabilang panig ay ginagamit pa ang pagkakakilanlan bilang pinakamayamang heres para bastusin ang binibini. Bastardo, gaano ba sila katapang mangapi sa minamahal na anak ni Caleb Lee? Bubuhayan kung talupan sila. Puntahan mo si Julian Lee. Iwi mo sa akin ng ligtas ang minamahal kong anak. Boss, umalis na po ang binata sa seremonya. Paano niya naiwanan ang minamahal kong anak na mag-isa doon? Sinabi po ng binibini na kaya niya ito at ayaw umuwi, kaya umalis ang binata nang nagalit. Hayaan mo na, ganyan talaga ugali ni Julian. Maghanda ka agad ng sasakyan at pumunta tayo sa donation event. Walang sinumang pwedeng mangapi sa anak ko. Mag-donate ng karagdagang 10 bilyong dolyar sa charity gala. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob hawakan ang anak ko. Tara na! Bakit kaya biglang umalis si Binata Lee? Hindi ko alam. Mukhang galit na galit siya. Aurora Lee, naakit ang kapatid ko sa'yo. Kaya umalis siyang nandidiri, di ba? Ikaw na kontrabida. Ang kapal ng mukha mong mangakit ng ibang lalaki. Sa harap ng anak ko, papatayin kita. Bitawan mo ako. Alin sa mga mata mo ang nakakita sa akin na nang aakit ng lalaki? Nakita ko ng 2 mata ko. At hindi lang ako. Lahat nakakita. Tama ba ako? Eksakto, malinaw naming nakita. Aurora Lee, hindi ako makapaniwala na napakawalang hiya mo. Kahit sa harap ng lahat, nag-akit ka pa rin ng mga lalaki. Akala mo maganda ka. Gusto mo nang umangat at maging isang phoenix. Iyay, ang isang manok pa rin. Aurora Lee, payo ko sa'yo, sumuko ka na. Ni hindi ka karapat dapat magpakintab ng sapatos ng pamilya namin Lee. Ngayong wala na si Julian Lee. Tingnan natin kung paano kita aasikasuhin. Ellie, ang laki ng mga sinasabi mo ngayon. Hindi ka ba natatakot mapahiya mamaya? Katawa-tawa. Anong ikinatatakot ko? Kayong dalawa, ang charity gala ngayong gabi ay para sa charity. Huwag nating sirain ang atmosfera dahil sa isang maliit na bagay at masaktan ng pagkakaisa. Sinasabihan mo ako kung ano ang gagawin. Ako, ang pinakamayamang tagapagmana, ay nag-ambag ng napakaraming pera sa inyo. Dapat ba akong tumayo lang dito at panoorin ang pekeng tagapagmana Dito, na magmalaki? Nasaan ang reputasyon ko? ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kayamanan. Tumahimik ka. Ano, gusto mong mawalan ng trabaho at palayasin kita sa Jiangcheng. Kapag nagsasalita ang binibini, ikaw, isang mababang uri ng tao, may karapatan ka bang mang-abala? Umalis ka. Ellie, nahuhumaling ka na ba sa pag-aarte? Huwag mong sabihin hindi ka ang pinakamayamang tagapagmana. Kahit na ikaw nga, anong karapatan mo para magmalaki dito? Lahat tayo ay may 2 mata. At isang bibig. Isang bibig. Sino ang mas mataas kaysa kanino? Ipinanganak akong mas mataas kaysa sa inyong mga karaniwang tao. Ipinanganak ako para tapakan kayong lahat. Dahil ba ito sa 100,000 dolyar na kinaltas mo nang patago sa akin? Tama na, Aurora Lee. Kahit gaano kaliit, ang i-donate ni Miss Lee, ang intensyon ang mahalaga. Hindi tulad mo, hinukay mo ang selyong ito sa isang tambakan ng basura at ipinagmamalaki mo na ito'y isang selyong, walang kwentang 5 milyong dolyar. At talagang wala, ang kapatid ng binibini, bilang paggalang sa kanya, ay nag-donate ng 10 bilyong dolyar. Anong karapatan mong akusahan siya? Huwag mong pag-usapan ng ganyan si Aurora. Kahit naninakaw niya, ang pagkakakilanlan ko bilang isang mayamang tagapagmana, may mabuti siyang puso para sa ating gawaing kawang-gawa, kahit na wala siyang na-donate kahit piso. Kung itatama mo ang iyong mga pagkakamali, maaari kitang patawarin. Walang na-donate kahit piso. Ellie, hanggang kailan mo pa lilinlangin ang sarili mo? Malinaw na nag-donate ako ng 10 bilyon. Ang saya-saya mo. Ano ba ang sinabi niya? Magkano raw ang i-donate niya? 10 bilyon, Aurora Lee. 10 bilyon iyon. Hindi tulad ng 100 piso na kinukupit mo sa iyong buwanang baon. Iyon ay walang paghahambing. Kung hindi ka pa nagigising, umuka na at matulog. Sa panaginip mo, maaari kang magkaroon ng World Bank. Wala kaming World Bank, ngunit ang Jiangxing Bank ay talagang pinamamahalaan ng aking pamilya. Tumigil ka, Aurora Lee. Maaari kitang patawarin. Ngunit ang iyong kayabangan ay umabot na. Sa puntong ito ay isang gala para sa kawang-gawa, hindi iyong palabas ng pagmamayabang. Lahat pakitahimik po. Ang 10 bilyong yuan na idinonate ng mapagkawang-gawang individual ay dumating na. Ang donor ay kakatanggap lang namin ng donasyong 1.0 bilyon mula sa aming mapagkawang-gawang individual. Ang donor ay si Miss Lee, ang anak ng pinakamayamang pamilya. Talagang karapat-dapat sa pangalan ang pamilya Lee. Napakalaking halaga. Lahat ay dumating sa isang iglap lamang. Ang reputasyon ng pamilya Lee sa kayamanan ay talagang karapat-dapat. Ang mga ito ay tunay na mga negosyanteng may konsensya. Ito ang dapat gawin ng aming pamilyang Lee. Ang aking ama ay madalas kaming turuan na ang kayamanan ay panlabas lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay gamitin ito upang makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa.
Tama na ba ang sinabi mo? Saan mo narinig ang mga lugar na yan? Ano ang kinalaman mo sa donasyon ng aming pamilyang Lee? Anong karapatan mo para magmayabang ng ganyan? Narinig mo ba yun? Sinabi niya na ang donor ay ang tagapagmana ng pamilyang Lee, na ako, si Ellie. Ellie Lee, tigilan mo yan. Sa tingin ko ikaw ang dapat. Tumigil, Aurora Lee. Kung gusto mong makaalis ng buhay ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Sa aming miss, Lumuhod at humingi ng tawad? May dapat humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa, pero hindi ako. Angel Foundation, pamilyar ba yan sa'yo? Anong foundation? Hindi ko yan narinig. Hindi mo ito kilala, di ba? Ayos lang, sasabihin ko sa'yo. Aurora Lee, humingi ka na ng tawad. Parang palakas sa balon, hindi makaimahina ang dagat. Magbabayad ka sa iyong mga hangal na aksyon ngayong araw. Sa loob ng 3 minuto, matatanggap mo ang nakakahiyang iskandalo ng peke na tagapagmana na ito. Saka mo malalaman kung kaninong donasyon ang pinunduhan, ang kanyang pag-aaksaya sa lahat ng mga taong ito. Sa loob ng 3 minuto, ipadala ang iskandalo ni Ellie Lee sa lahat ng naririto. Aurora Lee, nawawala ka na ba sa isip mo? Anong iskandalo ang pwedeng magkaroon si Ellie? Kahit na nabubuhay siya sa mga ordinaryong tao sa lahat ng mga taong ito, siya pa rin ay isang prinsesa sa pagpapatapon. Isang nalaglag na phoenix. Paano siya maihahambing sa isang babaeng tulad mo? Duda ako na siya ay isang phoenix. Tigilan mo ang paninirang puri sa kanya dito. Ang hindi mo magawa, baka magawa ni Ellie. tama na, Aurora Lee. Lumabas ka na ngayon. Kailangan mo bang ipahiya ako sa harap ng lahat ng mga taong ito? Mula sa sandaling pinabayaan mo ako, mula sa sandaling tiningnan mo ang babaeng ito, nang may mga matang nagniningning, mula sa sandaling iyon, ang mundo mo, dapat ay nagdilim na. Nakakapalagay loob ka. Halos tapos na ang 3 minuto. Hindi ka lang nagsasalita, di ba? 10 segundo na lang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Tapos na ang oras. Kung hindi mapapahiya si Ellie ngayong araw, malamang ay ikaw ang mapapahiya. Ano ito? Hindi ba sinabi ni Ellie na siya ang pinakamayamang anak na babae? Bakit ang pinakamayamang anak na babae ay tumatanggap pa rin ng pera mula sa charity fund bawat buwan? Baka siya ay isang impostor. Ano ang nangyayari? Paano ito nangyari? Sa lahat ng mga taong ito, Ellie, tumatanggap ka ng tulong mula sa Angel Foundation. Ellie, anong nangyayari? Ellie, ano ang sitwasyon? Umaasa ka ba sa student aid fund support para? Nasa student aid list ako. Ano ngayon? Ano? Aminado siya. Kaya, hindi pala siya yung dalaga, galing sa mayamang pamilya. Miss, ikaw. Sa wakas, inamin mo rin. Aminin ng ano? Ako ang pinakamayamang anak. Ano naman kung nasa aid list ako? Hanga talaga ako sa tibay ng loob mo. Kahit na ganito na, nag-aardi ka pa rin. Ano, gusto mo bang sabihin sa lahat na ang pinakamayamang anak ay nangangailangan ng student aid para makapag-aral? Ginamit ko naman talaga ang pera ng fund. Ano ngayon? Ano ngayon, Ellie Lee? Pinondohan kita dahil natatakot ako na baka kulangin ka sa pagkain o damit at hindi mo matapos ang pag-aaral mo. Pero ang unang ginawa mo, pagkatanggap ng student aid, ay mangmata sa iba at magyabang. Ninakaw mo pa ang asawa ko sa akin. Ikaw ang nagpondo sa akin. Mula pa noong ako'y mag-enroll. Ayoko nang ibunyag ang tunay kong pagkatao. Gusto kong makisama sa lahat, tulad ng isang normal na estudyante. Tumanggap lamang ng fixed na living allowance mula sa family fund namin kada buwan. At ako, Yung 100,000 yuan na ibinigay ko sa hotel kanina ay ipon ko mula sa work-study program sa loob ng 4 na taon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ang pagsisikap ko, ang pera ko, ay mali ang pagkakaintindi ninyong lahat. ganun pala. Ang bait-bait naman ng miss. Nakakatuwa naman ito. Nakita naman ng lahat, di ba? Ni-insulto lang niya ako. Gusto ko lang naman humingi ka ng paumanhin, pero hindi lang nagnakaw ng mga detalye ng aking donasyon. Paulit-ulit mo pa akong ininsulto. Gusto mong ang mga chismis na ito ang magpatumbang sa akin. Napakasama mong babae, napakasama ng puso mo. Tutu, Miss Lai, ay napakapasensyosa na, pero ginamit mo pa rin ang ganyang nakakadiring paraan para siraan siya. Tama na. Aurora, nakakahiya na tayo'y naging mag-asawa sa loob ng maraming taon. Isang kahihiyan, at ako'y nabigo sa'yo. Binibini, iminumungkahi kong, ipaalis natin si Aurora Lee sa hotel, at dapat ipagbawal sa lahat ng industriya mula ngayon. Isang taong puno ng kasinungalingan, may masamang puso, ay hindi karapat-dapat sa charity gala, sa ganitong klaseng high-class na lugar. Palabasin na lang siya sa hotel. Lumabas ka. Bilisan mo, lumabas ka. Layas! Labas! Palabasin siya. Palabasin siya.
Palabasin ako. Hindi ko inaasahan na kahit na ang lahat ng katotohanan ay nakalatag na sa harap ninyo, kaya mo pa ring baluktutin ang katotohanan sa iyong mabulaklak na dila. Sa tingin ko, hindi ka titigil hanggat hindi ka lubusang nalulugmo. Ganoon ba? CJ, ngayon makikita ko, gaano katagal mo pang mapapanatili ang pagpapanggap mo, anak ng pinakamayamang lalaki. Ang pagpapanggap na ito. Papuntahin ang kinatawan mula sa Angel Foundation para makipagkita sa akin sa loob ng 10 minuto. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Nagmamaganda. Tatlong minuto na lang ang natitira. Gusto kong makita kung sino ba ang hinayupak na kinatawan na inimbita mo. Ellie, huwag mo siyang pansinin. Naiinggit lang yan sa'yo. Nagpapanggap lang yan. Aurora, kailan ka pa naging ganito kahambog? Talagang nabigo ako sa'yo. Aurora Lee, payuhan kita na humingi ka agad ng tawad kay Binibini. Mabait siya. Baka hindi kanya pag-initan sa mga kalokohan mo noon. Lumuhod ka agad. Siya. Hindi siya karapat-dapat sa paumanhin ko. Ano ba ang gusto ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Hindi magagalit si Binibini, pero kami ay hindi makakatiis sa isang sinungaling at masamang babae na nang-aapi sa kanya. Sang-ayon ba kayong lahat? Narinig mo ba yon? Humiling ka ng tawad sa akin. Humiling ka ng tawad. Ako, Sinasabi ko sa'yo, humingi ka ng tawad. sa anong dahilan? Dahil ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng anak ko at sa kinabukasan ng aming pamilyang Zhang. 1 minuto na lang ang natitira. Wala pa tayong nakikitang kinatawan mula sa Angel Foundation. Dapat tumigil ka na sa pagpapanggap. Pagsisisihan mo ito, ipapaunawa ko sa inyo kung sino talaga ang may kontrol sa lahat ng ito. Papaluhurin kita at magmamakaawa. Kung hindi, hiwalayan ka ng pamilya namin. Hiwalayan ako. Hindi niyo ako kayang hiwalayan. Bitawan mo ako. Ma Sun-chang, simula ngayon, hiwalay na tayo. Tagapangulo, dito po. Engan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob mang-api kay Binibini. Ito ang director ng Angel Foundation, si Emmer Chen. Binibini, humihingi ako ng paumanhin sa pagkahuli. Ano pa ang hinihintay nyo? Dapin ang grupong ito ng mga hamak na nambuli sa anak ng pinakamayaman at arestuhin silang lahat. Ano? Ano ang nangyayari? Hindi mali iyan. Paano nila napaligiran si Ellie Lee? Eksakto. Nandito mismo ang Binibini, ang kapal ng mukha ninyo. Mag-ingat kayo, sasabihin ng Binibini. Sa kanyang ama, ang pinakamayaman, natanggalin kayong lahat. Binibini, magsalita po kayo. Ako. Binibini. Ako. Ako si... Ellie Lee. Ang taong nasa harap mo ay ang direktor ng Angel Foundation. Sigurado ka bang gusto mong magsinungaling pa? Hindi ka ba natatakot na mapahiya mamaya? Ikaw, tumahimik ka. Isang direktor lang. Paano nila maihahambing ang ating Ellie? Ang Binibini ay may mataas na estado. Siya ang Binibini. Ang pinakamayaman at ang kanyang panganay na anak ay lubhang marangal at makahari. Paano naman ang anak na babae ng pinakamayaman na ito ay may ugali ng isang biglang yaman? Ang isang ito, gayunpaman, ay may pino at magandang ugali. Parang mas mukha siyang dalagang mula sa kilalang pamilya. Binibini, palaging mabait ang chairman sa paghawak ng mga bagay. Dahil ang binibining ito ay iyong kaklase, marahil pwede nating kalimutan na lang ang nakaraan. Ano ang nangyayari? Bakit kilala rin ng direktor na ito? Si Ellie Lee bilang Binibini. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw ay wala kundi isang aso ng aming pamilyang Lee. Hindi mo ako mapapag-utusan. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa mo? Nagre-rebelde ka ba? Huwag mong kalimutan. Ang sahod mo ay galing sa pamilya namin. Ellie Lee. Si Yi Zhao ay masipag na nagtrabaho sa Angel Foundation. Sa loob ng mga dekada, tumutulong sa daan-daang milyong mga batang nawalan ng tahanan na magkaroon ng bagong buhay. Ang bait-bait ng taong iyan. Paano mo nagawang? Isang dakilang pilantropo. Ginagamit pa rin niya ang pera ng pamilya namin. Sa labas, tinatawag mo siyang Ji Chen. Pero sa pamilya namin, aso lang siya. Tama, at dinala pa niya ang isang grupo ng mga tao para kulungin ang Binibini. Kahit pagiging aso, hindi mo magawa ng tama. Maging aso, dapat alam ang pagpapakumbaba at kung kailan susulong o urong, kayong lahat. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko. Umalis na tayo. Huwag niyong disrespetuhin ang Binibini.
Opo, Napakatapat ni A. Chen. Sa pamilya namin, kahit na ganito, hindi pa rin siya nagalit kay Ellie Lee, ang impostor. S. Chen, naapi ka. Oh, Aurora Lee, anong ginagawa mo? Kakakabit mo lang sa kapatid ko. Ngayon naman si Ji Chen ang nilalandi mo. itong si Chen, halos kasing edad na ng tatay mo, hindi ba? Desperada ka na talaga. Kahit sinong lalaki, tinatanggap mo. Talagang desperada. Gusto mo bang magdala kami ng kama para sa inyo? Aurora, hanggang kailan mo itatagal ang pagpapanggap mo? Hanggang kailan? Napakalandi. Pinakasalan ka ng anak ko, ay ang pinakamalas na kapalaran. Kayong mga tao, ang sama-sama ng puso ninyo. Lahat ng bagay ay nakikita ninyong marumi. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang binibini. Akala mo ba ang pagdadala ng aso ay makakapagtanggol sa'yo? Nandito na ang binibini. Huwag kayong magmalaki. Binibini, sugurin niyo sila agad. Binibini. Turuan mo agad ang taong ito ng leksyon. Chen Liang, tama ba? Ayaw niyang lumuhod ngayon. Tulungan mo siya, paluhurin mo siya at humingi ng tawad sa akin. Ano? Bakit ako? Hindi na kita mapag-uutusan. Pwedeng utusan si Missy, pero siya'y isang batang babae. Hindi ba yun? Isang suwail na aso. Hindi natin kayang alagaan. Sigurado ka ba? Gusto mong salungatin ako dahil sa kanya? Ellie, ang drama mo. Bakit hindi ka na lang maging artista? Ano? Naaawa ka ba sa kanya? Sinasabi ko sa iyo. May paraan. Lumuhod ka, at pakakawalan ko itong suwail na alagang aso. Lumuhod ka dito. Ano ang sinasabi mo? Baliw ka ba? Kung sabihin ni Missy na lumuhod ka, lumuhod ka. Tama, kahit nasabihin niya sa'yo na kumain ng baso, kailangan mong lunukin ito. Nagre-rebelde ka, bilisan mo at lumuhod, lumuhod. Bitawan mo ako. Bakit wala pa siya rito? Narito na ang chairman. Bitawan mo ako. Ellie, yung pera ko noon, mas gugustuhin ko pang pakainin sa mga asong kalye, kaysa ibigay sa iyo. Isa ka lang ingrata, sinungaling naman loloko. Ikaw. Mga walang kwenta ba kayong lahat? Pigilan ninyo siya ng maayos. Hawakan ninyo siya para sa akin. Ang isang tulad mo, na hindi marunong umamin ng pagkakamali. Guguhitan ko ng bulaklak. Ang mukha mo. Pagmadali kayo at hanapin ang mahal kong anak na babae. Opo. Ang sinumang maglakas loob na saktan siya, itatapon ko sila sa isang libingan ng marami, para pakainin sa mga asong gubat. Sinumang mangahas na saktan siya, itatapon ko sila sa isang libingan ng marami, para pakainin ang mga asong ligaw. Bilis, ibaba mo siya para sa akin. Naku, aking ginang, huwag kang magpapahamak. Hindi ako makakapagpaliwanag pag-uwi ko. Sino itong matandang lalaki? Maaari kayang kasintahan ni Aurora? Siguro nga, o baka naman sugar daddy niya. eBay, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Baka naman nandito na rin ang chairman. Ang chairman. Pupunta rin ba ang pinakamayaman? Hindi ba't ako ay... Ang lakas ng loob mong magtanong tungkol sa chairman. Kung malaman man ng chairman, ang nangyayari rito, alam mo ba ang magiging kapalit? Sa sandaling tumawag, ang binibini, diretso agad akong dumating. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang saglit. Chen, nandito ka na, at manonood ka lang, habang inaapi si Aurora. Aurora? Bay, nagkakamali po ba kayo? Tito Bay, ang bagay na ito, ako na ang bahala. Ellie, mahilig ka talagang magpatawa, ano? Kaya maghahanda ako ng mas malaking entablado para sa iyo. Tingnan natin kung paano ka umiyak habang nakakapit dyan at hindi makababa. Sa lahat ng mga taong ito, ginamit mo ang suporta ko sa iyo para magmayabang saan man. Ngayon, talagang hindi kita palalampasin. Binibini, kahit anong gusto mong gawin, gawin mo lang. Kahit bumagsak ang langit, paninindigan ka ng chairman. Huwag kang mag-alala, Tito Bay. G-Bay. Kaya, ikaw nga talaga ang tagapangasiwa ng pamilya Lee. Napakaganda naman. Ito ngayong Foundation Charity Gala ay nagkaroon ng kaunting aksidente. Pakiusap, huwag ninyong hayaang ang bagay na ito ay makaapekto sa pondo ng aking anak para sa kanyang negosyo. Ano man ang mangyari, hindi dapat inaapi ang isang babae. Tama, ngunit ito ay lahat kagustuhan ng binibini. Wala kaming magagawa. Binibini, Ellie, nandito na si A-Bay. Hindi mo ba siya babatiin? O sinasabi mo bang hindi mo siya kilala? Siya, kilala ko siya. Binibini, hindi naman kayo masyadong close ni G-Bay, di ba? Hindi, G-Bay.
Kamusta? Itong matandang ito, hindi man lang nakilala kung sino ako. Ibig sabihin ba, pwede pa akong magpanggap, gamitin ang pagkakakilanlan bilang anak ng pinakamayaman, para kumita. Baka naman nawawala ang tunay na anak ng pinakamayaman, kaya walang nakakaalam kung sino talaga ang anak ng pinakamayaman. Tama, ang anak ng pinakamayaman ay hindi na bumalik sa pamilya Lee sa loob ng maraming taon. Sino ang nakakakilala sa kanya? Malamang si Jibay. Ay nakita ako na may dala nitong bag, at inakala na ako ang anak ng pinakamayaman. Ellie, magyabang ka pa. Kapag mataas ang lipad, mas matindi ang bagsak. Hintayin mong magkadurog-durog ka. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin, para maging anak ng pinakamayaman. Wala ka pa sa kalagayan. Binibini, narinig ko raw na ang tinitirhan ng pinakamayaman ay tinatawag na Palasyozitan. Mas malaki pa ito sa Forbidden City, at mas maluho kaysa sa White House. Bakit hindi mo na lang kami ay dalhin doon, para lumawak ang aming pananaw? Palasyozitan. Palasyozitan, mga hamak kayong, hindi kayo makakapasok doon, pangarap lang yan. Binibini, dalhin mo na lang kami para makita kung makakapasyal man lang ako ng isang araw sa bahay ng pinakamayaman. Ipopost ko yon sa social media at pupurihin ng walang hanggan. Narinig ko na ang dekorasyon sa loob ay napakaluho at kahit isang pampalamuti lang ay koleksyong milyon-milyon ang halaga. Ang galing naman, Binibini, dalhin mo na lang kami para makita. Makakatulong din yun para makilala ng anak ko, ang mas maraming maimpluwensyang tao. Ano ng problema? Binibini, parang nag-aatubili ka. Hindi ba't bahay mo yon? At narinig ko rin na pagkatapos nitong 3 araw, ay ang handaan para sa kaarawan ng pinakamayaman. Kung makakilala tayo ng maimpluwensyang tao, sa handaang ito, iyon ay isang malaking pag-angat para sa ating lahat. Eksakto. Binibini, dalhin mo na kami. Iyon ay handaan para sa kaarawan ng tatay ko. Paano ko kayo basta-basta madadala? Pero narinig ko na ang pinakamayaman ay labis na nagmamahal sa kanyang anak. Basta't gusto mo, ikaw lang ang masusunod. Sige, dadalhin ko kayo. Para makita ninyong lahat ang mga bagay na hindi ninyo nakita, at mabuksan ang inyong mga mata. Mag-ingat ka pagdating ng oras. Huwag kang makabasag ng kahit ano. Yan ay bagay na hindi mo kayang palitan sa buong buhay mo. CJ, Tara na. Miss, paano mo hinayaan na pumunta sa bahay ang mga yon? Sino ba yang si Ellie at saan ba siya nanggaling? Ang lakas ng loob niyang bastusin ka. Hahanap ba ako ng mga tao? hindi na kailangan, Tiyubay. Hintayin na lang natin. Hindi ko sila palalampasin nang basta-basta. Nasaan na sila? Ali, umalis na po sila. Sa pagkakaalam ko po, may nagpanggap kay Miss ngayon at ininsulto siya sa harap ng publiko. Nakakagalit, kailan pa napahiya ang anak ni Caleb ng ganito? Hello, Aurora. Sinagot mo rin ang tawag ni Papa. May nagpanggap daw sa'yo ngayon. Papa, tama ka. Talagang walang kwenta. Si Mason Chang. Maasahan mo ako, Aurora. Masaya na ako. Mga lalaki, kapag nawala, wala na. Mabuti nga hiniwalayan mo siya. Ipapakilala kita ni Papa sa iba. Papa, naghanda na ako para hiwalayan. Si Mason, at hindi ko balak na. Ah, iba ito. Ngayon, sinigurado na ito ng lolo mo. Sinigurado na ito ng lolo mo. Talagang maaasahan siya. Taong may mataas na katayuan sa lipunan siya. Isipin mo, hindi hahayaan ng lolo mo na ang sarili niyang apo ay mapunta sa masamang pamilya. Hindi ba? Sige, susunod ako sa'yo. Enlu, si ka ng isang bilyonaryo, paano ka mismo nag-inspeksyon sa isang construction site? Tingnan mo ang alikabok sa'yo. Anong klaseng sirang bato ang may lakas ng loob na humarang sa daan ni Enlu kung hindi ka bababa sa mga manggagawa? Paano mo malalaman kung paano itinayo ang mga matataas na gusaling? Ito, kailangan mong magtiis ng hirap. Kumpara sa kanila, ano ba ang hirap ko? CJ, gagawin ko ang gusto mo at makikipagkita sa kanya. Hindi ba iyon sapat? Maging maingat kayo dyan, at dyan din. Papa, kahit na mayaman ka, at hindi mo inaalam ang katayuan, hindi mo naman ako basta-basta hahanapan ng isang kantero. Siguraduhin maging maingat dyan. Nakuha nyo, opo. Hayaan mo na, papagbigyan ko na lang siya. Ah, hello. Ikaw siguro ang taong may mataas na katayuan, na ipinakilala sa akin ng lolo ko. Elite ng lipunan. Sa suot mo pa lang, hindi ka mukhang mayaman o isang negosyante. Pero puno ka ng dumi. Masipag at mabuti ang ugali mo. Totoo yan. Sa panahon na yon, hindi madali maghanap ng trabaho. Ikaw ay... Ay, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Aurora Lee. Kakakasal ko lang.
Pero malapit na akong makipaghiwalay. Walang anak, tungkol naman sa akin. Tamad at mapagbigay ako sa sarili. Mahilig lang ako manood ng mga drama. Ayoko magtrabaho, at gusto ko lang humilata. Hindi ako regular magsipilyo o maghilamos. Ang sinumang makakilala sa akin, ay mabibiyayaan ng malasawalong buhay. Kung may magpapakasal sa akin, malulugmok ang pamilya nila. Yenan, ayos yan. Ayos din ito, hindi pa ba siya nakakita ng babae? Sa construction site, tapos na ako magpakilala. Ikaw naman. Ako si Fen Lu. Ako ang CEO ng Lu Group. Hindi mo sasabihin yan, di ba? Ay, pagdating sa pagiging tao, ang pagiging tapat ang susi. Hindi naman kahiya-hiya ang trabaho mo, di ba? Ako ay isang mason sa ilalim ng Lu Group. Isang buwan na. Tama, 3,000. Okay lang, may trabaho naman ako. Kung hindi mo ikinababahala, ang maging house husband sa hinaharap ay hindi impossible. Ay, tama. Marunong ka bang magluto? May masamang bisyo ka ba? Marunong akong magluto at wala akong masamang bisyo. Ayos na yan. Tara na. Pangalawang kasal na ito. Anong sinabi mo? Sabi ko, pakasal na tayo. Swerte mo nga ito. Hindi mo ito matatanggi. Kahit kakadiborsyo ko lang. Huwag kang mag-alala. Sa akin, marami kang mapapala. Gagawin kitang pinakaswerte. Swerte ko, marami akong mapapala. Ipasa ang mga dokumento ko sa Civil Affairs Bureau. CJ, Malu. Sabihin mo sa kaibigan mong, tumigil na sa pagpapanggap, dapat niyang baguhin yung ugali niya. Bakit kanya tinatawag na Jing Elu? Ang mga pagnanasa ng tao ay walang hanggan. Narinig mo ba yon? Lu. Hoy, ano nang tawag mo sa akin? Lu, bilisan mo at gawin mo na. Tapusin mo at bumalik ka agad. CJ. Yan ang gusto ko. Tara na. Ganito na lang ba tayo magpapakasal sa pangalawang pagkakataon? Kung magsisisi ako ngayon, huli na ba? Medyo huli na nga, pero hindi pa kita gaanong kilala. Saka, hindi ko pa nakikilala ang pamilya mo. Ang birthday banquet ng pinakamayaman ay sa loob ng 3 araw. Nandoon kami ng pamilya ko. Ipapakilala ko sila sa'yo, isa-isa, okay? Hindi mo ba mababago? Yang pagyayabang mo, Ang birthday banquet ng pinakamayaman? Ang banquet na iyon ay inaanyayahan. Ang lahat ng kilalang pamilya sa Jiangxing. ako, Nabasa mo iyan sa dyaryo, di ba? ako, Ayaw mo pa ring aminin, ha? totoo yan. Yan ang gusto ko. Pero, itong birthday banquet ng pinakamayaman, kung gusto mong pumunta, makakapasok kita. Binago ko na yung pagyayabang ko, hindi mo rin ba mababago yung sayo? Hindi ako katulad mo. Ang buong Jiangxing ay akin. Mas malaki pa ang yabang mo kaysa sa akin. Wow, ang galing. Tara na. Ang ating usapan sa 3 araw. Doon tayo magkikita. Doon tayo magkita. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ba tayo uwi? Kung uwi tayo, bakit ka doon pupunta? Hindi ka naman. Magpapapicture sa Rolls Royce na yan, di ba? Sabi ko sa iyo, huwag kang magpapaimbabaw. Makakapagpapicture ka sa bahay ko sa 3 araw. Mas mapagpaimbabaw ka pa sa akin. Paano tayo uwi? Sakay ka na. Tara na. Hoy, ako ito. Ano bang ibig mong sabihin na ikaw ito? Hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayon? Dito ako nagtatrabaho. Dito. Ito ang pinakamalaking gusali ng opisina sa buong River City. Pagmamay-ari ito ng pamilyang Lee. Akala mo ba hindi ko alam yan? So hindi ako pwedeng magtrabaho dito. Siyempre naman, hindi. Ang mga taong nagtatrabaho dito, ang kanilang buwan ng sahod ay nagsisimula sa 20,000 dolyar. Yesad, isasama na kita pabalik sa construction site. Hindi na, salamat. Narito mismo ang aming headquarters. May mga bagay akong asikasuhin. Talaga? Siyempre, totoo yan. Sige nga, aalis na ako. Huwag mong kalimutan, makalipas ang 3 araw. Magkita tayo sa loob ng 3 araw. Paalam. Ginoong Lu. Ito ay, ang bagong empleyado ng kumpanya. Fine na lang ang tawag mo sa kanya. Sinabi ko ng fine ang tawag mo sa kanya, hindi mo ba ako narinig? Finn, sikat ka pala ha? Aalis na ako. Ginoong Lu, talaga bang ikaw ay, nagpakasal ng basta-basta lang? Noon, si Lola, ang nag-ayos ng kasal para sa akin. Iyon ang kanyang huling hiling. Okay naman siya, maganda, at mabait ang puso. Ang tanging panghihinayang, ay medyo mahirap ang kanyang pamilya. Kapag ako, si Fine, ay naghahanap ng babae, hindi ko pinapansin kung mayaman siya, o ang estado sa lipunan ng kanyang pamilya. Dahil wala nang mas mayaman pa sa akin,
Ako ang pinakamalaking mayamang pamilya. Paano naman ang birthday banquet sa loob ng 3 araw? Pumunta ka. Isama mo siya. Nako, itong probinsyana, may lakas pa ng loob na pumunta sa handaan. Nagtataka ako, bakit biglang may amoy ng karukhaan sa hangin? Aurora, ayaw mong palampasin ang kahit anong pagkakataon para umangat sa lipunan Takot kang may mamiss kang okasyon. at hindi na muling makakakuha ng makapangyarihan at mayamang asawa. Isa lang siya sa mga ayaw ko. Ano, akala mo ba talagang tanga ang mga elite at makapangyarihang tao? Sino ang magkakagusto sa'yo? Pagkatapos ninyong kumain, sa banyo, bakit hindi kayo nag-toothbrush? Ang baho ninyo. Ikaw, huwag mong isipin na dahil hiniwalayan mo ang anak ko, ay pwede ka nang magwala. Ano ba ang problema mo? May lakas ka pa ng loob na magingay sa harap ng bahay ko. Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Mag-sorry ka kay Mrs. Zhang ngayon din. Kung hindi, kahit na napakapal ng mukha mong pumunta, hindi kita papapasukin. Naku, natatakot na ako. Dahil lang may imbitasyon ka. Akala mo sayo na ang buong villa, di ba? Kung may ticket ka, sasabihin mo rin bang, sayo ang buong lugar? Napaka-ignorante ang lugar na ito. Pag-aari ng pamilya Lee. Sa akin din ito. Mapupunta balang araw. Eksakto, si Ellie ang paboritong anak ng pinakamayamang lalaki. Isang salita lang mula sa kanya at lahat ng ito ay sa kanya na. Hoy, bakit wala kang imbitasyon? Kaya pala sinadya mong harangan ang pasukan. Sinusubukan mong sumingit kasama namin. Dahil ako ang may-ari dito, hindi ko kailangan ng imbitasyon. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi na kita guguluhin tungkol sa mga nakaraan. Pero ngayon, sa harap ng bahay ko, ginagaya mo pa rin ako. May lakas ka pa ng loob na maggulo sa harap ng gate ng pamilya Lee. Ayaw mo na bang mabuhay? Nangahas kang gumawa ng gulo sa harap ng pamilya Lee. Ngayong gabi, puno ng mga mahalagang tao ang Rosewood Villa. Sinumang mangahas na gumulo dito ay haharap sa malalang kahihinatnan. Officer, hindi kami nandito para gamulo. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Hindi pagkakaunawaan lang. Nandito kami para sa handaan. Heto ang imbitasyon. Totoo ang imbitasyon. Siyempre naman, totoo yan. May mga tao lang na walang imbitasyon. Gusto pa ring makapasok. Dapat talagang bantayan ninyo sila, para hindi nila istorbohin ang mga panauhin sa loob. Tandaan mo ang sinabi ni Binibining Lee. O tanggal ka sa trabaho. Binibining Lee. Mrs. Zhang, halika na. Magsisimula na ang handaan. Hoy, anong ginagawa mo? Pinapapasok mo siya. Wala siyang imbitasyon. Pinapapasok mo siya. Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Hindi niya kailangan ng imbitasyon. Hindi kailangan. Nakuha ko na. Ikaw rin ba ay may relasyon sa kanya? Kaya pala si Aurora ay nakapasok ng buong tapang. Kaya pala, nakipagtalik siya sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, kung mangahas kang gumulo dito ulit, huwag mong sisihin kung magaspang ako sa'yo. Lumabas ka. Huwag na, ma. Ang pangunahing layunin natin sa pagpunta rito ay para mag-iwan ng magandang impresyon sa pinakamayamang lalaki. Huwag na nating pansinin ang mga gwardyang yan. Tara na. Tama, mga asong gwardya lang yan. Mamaya, mag-iisip ako ng paraan para matanggal sila sa trabaho, para mag-higanti para sa'yo. Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng tao ka? Isang taong kailangan pang makipagtalik sa gwardya para lang makapasok. Anong kapal ng mukha mong humarap sa amin? Talagang bulag ako. Nang mahulog ang loob sa'yo, ikaw na babaeng malandi, walang hiya. Ipapaalala ko sa inyo ng mahinahon. Malamang hindi pa kayo nakakadalaw sa isang grandeng okasyon tulad nito, di ba? Mauupo tayo ayon sa net worth mamaya. Ang pamilya ko ay nasa ikalawang hanay. Samantalang ikaw, wala kang ang karapatang. Na umupo sa hapag. Upo ayon sa net worth, hindi ko pa narinig yan. Bakit walang nagsabi sa akin? Siyempre naman, hindi mo talaga yan maririnig. Ang mga taong tulad mo na masyadong mababa ang uri. Para lang umupo sa hapag, paano mo malalaman ang mga tuntunin ng mataas na lipunan? Anak, huwag mong hayaang ang taong ito ang sirain ang magandang mood natin ngayon. Ellie, umupo na tayo agad. Mamaya, pagdating ng tatay mong pinakamayaman, pakiusap, purihin mo ang anak kong si Mason. Para sa akin, siya ay isang mahusay na lalaki. Tiyak na siya ay magiging ang kanang kamay ng pamilyang Lee at magmamana ng pamilyang negosyo. Kung wala ako, hindi man lang makakapag-ipon si Mason para mapanatili ang kasalukuyang pamilyang negosyo at inaasahan pa niyang makuha ang negosyo ng pamilyang Lee. Siyempre naman, tiyak na kakausapin ko ang magiging asawa ko nang mataas ang pagtingin sa kanya.
dumating ang pamilyang Zhang upang batiin. Inihahandog ang isang peres na ginto at jade. Mangyaring maupo sa mesa 3, ikalawang hanay. Nakikita mo, sa sandaling panahon, makikilala natin ang pinakamayamang lalaki. Pagkatapos, ang aming pamilyang Zhang ay tiyak na giginhawa. Kung ikaw ay masunurin at manatiling isang babaeng sunod-sunuran, marahil, papayagan kitang maging Ilra Zhang muli. Hindi ako interesadong maging Eve Zhang sa ngayon. HMPH, matigas ang ulo. Gusto kong makita kung makakaupo ka pa sa hapag. Tara na. Isasama ko ang anak ng pinakamayamang lalaki. Saan ako upo? Nandito na ang anak ng pinakamayamang lalaki. Alin kaya? Tanong pa ba yan? Yung isa, ang ganda ng suot. Yung isa naman, wala man lang gown. Ano ba? Batang babae. Ha, yun pala, ang pinag-uusapan nila ay ang ating Ellie. Ikaw, nandito na ang ating Ellie. Hindi ikaw ang dapat mag-announce niyan. Sige na, Nay siya. Announcer talaga ang buhay niya. Pag mas maingay ngayon, mas malungkot ang iiyak mamaya. Nako, ito pala ang sikat na Zitan Palace. Ang grand date pa lang. Ang ganda-ganda na. Nay, narinig ko, yung chandelier pa lang nila ay milyon-milyon na ang halaga. Naku naman. Anak, dapat mong mahigpit na. Hawakan si Ellie. Mula ngayon, ang yaman ng pinakamayamang pamilya ay kalahati ay sayo na. Huwag kang mag-alala, Nay. Gaya ng inaasahan dahil may mole, kaya ganyan kaastig si Ellie. Hahanapin kita, hahanapin kita. Yung mga sinabi ko sa'yo, naalala mo ba lahat? Anak, ang daming importanteng tao ngayon, mga socialite at celebrity, huwag kang magkakagulo. Kung malaman nila ang totoong pagkatao mo, tayong dalawa, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, sa galing at ganda ko. Paano ako mapapadpad sa pag-asa sa awa ng iba para mabuhay? Ipinanganak akong superior. Ah, nga. Yung butler sa labas, si Bai, tandaan mong alisin mo siya para sa akin. Huwag mong hayaang sirain niya ang mga plano ko. Butler Bai, sige, naiintindihan ko. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang makipag-ugnayan sa akin. Bai, pakiusap, huwag mong pahirapan si Ellie. Anak mo siya sa dugot laman. Ano nga sinabi mo? Yung gabing yun, 23 taon na ang nakalipas. Tayo, alam kong may pamilya ka. Hindi ko naisip na makakaabala ako sa buhay mo. Ang daming taon na ang lumipas. Wala akong hiningi sa'yo. Pero si Ellie, anak mo siya. Hayaan mo lang siyang magkaroon ng konting respeto sa harap ng mga kaklase niya. Nakikiusap ako. Kay lupit ng tadhana. Talagang first class na mansyon. May nakita talaga ako ngayon. Sa buong bansa, itong Zitan Palace, kung may mga has na magpangalawa sa mga mansyon, walang mga has na mag-una. Wow! Ito na, ang ganda ng number 1 na mansyon. Ito kaya yung maalamat na bagay na nagkakahalaga ng higit 100 milyon, ang sinaunang kahoy na piano na kayang tumugtog ng musika mula sa langit. Ingat, huwag mong hawakan. Ang mga gamit dito ay bihirang kayamanan. Bini-bini. Sigurado ka bang doon ka pupunta? Tang probinsyana ka, bahay ko to. Pwede akong pumunta kahit saan. Pero yung direksyon na yon ay ang PEC. Di ka ba doon galing? Nagsusubaybay ka sa akin. Ako, pwede ba akong maghugas ulit ng kamay? Sige, walang problema. Magpanggap ka lang, huwag kang tumigil. Anong ginagawa mong nagtatago dito? Kung hindi ka lalabas bilang katulong, paano kung mapag-uutos-utos ang ibang katulong sa bahay ng pinakamayamang pamilya? Ako, hindi pa ako. Naglilingkod ka ng inuman. Dito lang ako sa banyong ito nagtatrabaho. Natatakot akong hindi ko kaya. Kailangan mong gawin, kaya mo man o hindi, lumabas ka na ngayon. Nasaan ang susi? Ito ang susi ng bahay. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Bini-bini, paano mo nalaman na banyo yun doon? Parang napakapamilyar mo sa lugar na ito. Probinsya na lang. Kapag napunta ka sa isang lugar na ganito kaganda, talagang mag-iikot-ikot ka sa lahat ng sulok. Bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga.
Tama, binibini, tama kayo. Kung ngayon ay wala ang binibini, kami ay baka hindi man lang makakita ng ganitong palabas. Tama ang binibini. Ako ay isang bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga. Pero matagal na akong nandito. At wala pa akong nakikitang tao para makapagpainom. Ang laki-laki ng bahay ninyo, bukod sa katulong sa pinto. Bakit wala akong nakitang ibang katulong? Ayos. Halos maubos na ang inumin ng lahat. Halos maubos na. Pwede mo bang dagdagan? Medyo nauuhaw ako. Katulong. Heto. Magpainom ka ng tubig. Sige, magpapainom na ako ng tubig. Binibini, ang katulong mo ay mukhang tanga. Magaspang at mabagal, walang sentido kumon, hindi mukhang matalino. Bilisin mo. Bulag ka ba? Nabuhusan mo ng tubig ang kamay ng binibini. Paano ka nagtatrabaho? Mag-sorry ka agad. Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Mag-sorry ka agad. Ay, binibini, pasensya na po. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Binibini, paano siya? Makikinig sa iyo nang nakatayo. Lumuhad ka. Lumuhad ka. Walang kwenta. Bilisin mo at umalis ka na. Parang nakita ko na tong katulong na to. Siguro katulong natin yan. Ang tik-tik na ipinasok ni Ellie sa bahay. Siya nga. Ay naku, binibini. Nakarating na kami rito. Para lang uminom ng tubig. Wala ba kayong inihahanda na? Dekalidad na foie gras at sashimi. Mukhang may masarap tayong aabangan ngayon. Tama ka, bihira lang makabisita sa bahay ng binibini. Dapat marami tayong makikitang pambihirang sangkap. Oo, marami nga. Katulong. Bilisin mo at magluto ka. Sige, pupunta na ako. Binibini, wala man lang. Professional na chef ang Zitan Palace. At tong katulong pa ang papaglutuin mo. Nakaliv ang chef. Eksakto. Birthday banquet ng pinakamayaman ang araw na ito. Paano mawawala ng chef? Oo. Sa susunod, Siguradong iimbitahan ko kayong muli at paglulutuin ng pinakamagagandang sangkap. binibini, kung ako ang nasa kalagayan mo, tungkol sa mga bagay na hindi mo alam, mas kaunti ang sasabihin ko. Sabihin mo ang chef, para maglabas ng masasarap na putahe. Paano mo iyon haharapin? Anong pakialam mo? Bilisin mo at magluto. Wala kang kahit konting sentido kumon. Aalis na ako. Kaagad. O hindi na kailangan sa ibang araw. Ngayon na gawin natin. Ipinadala ng eroplano ng madaling araw, ang French foie gras, at dekalidad na black wagyu beef. Ganito ba ang pagtrato sa mga bisita ng mga pangkaraniwang sangkap? Alisin mo ang kamay mo. Sinong nagsabi sa'yo na hawakan ang gamit ko? Puro di kalidad na sangkap, nabuksan ang aking mga mata. Oo, ni hindi ko pa sila narinig. Paano niya nalalaman kung saan itinatago ng Zitan Palace ang pagkain? Sino ang nakakaalam? Baka nga, nagkataon lang. Tama po ba, miss? Kung hindi niya ito natagpuan, hindi ba tayo mawawalan ng handaan ngayon? Ngayon ay napaka-importante ng pagtitipon. Miss, hindi po kayo nag-aatubiling. Ihiwalay ang mga napakagandang bagay na ito, di ba? Paano? Paano naman nangyari iyon? Kunin mo, ipahanda sa kusina at dalhin dito. Hindi ko kaya, Ellie, hindi. Miss, napakamahal ng bagay na ito. Kung tayo ay mabuko, hindi natin kayang bayaran ito. Ang sinasabi ko, iyon ang masusunod. Bakit ang dami mong sinasabi? Lily, sumusobra ka na. Matanda na ang utusang ito. Paano mo siya natitiis na paluin? Dinidisiplina ko ang sarili kong utusan. Ano bang pakialam mo? Utusan mo. Sigurado ka bang bahay mo ito? Kalokohan. Hindi ba ito bahay ko, kundi sa iyo? Tama na, Aurora. Tumigil ka sa pag-angal. Dinidisiplina ng miss ang kanyang utusan. Mambugbog man o magmura, wala kang pakialam. Huwag kang makialam, lumabas ka. CJ. Ellie, nagpapapansin ka talaga. Adik ka na sa pag-aarte, ano? Pinahiram kita ng bahay. At talagang ginawa mo ng sarili mong tahanan. Talaga? Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Sabi ko sa iyo, ito ang pinakamahal na piano sa buong mundo. Kaya mo bang bayaran kung masira mo ito? Buwisit. Kahit ang pinakamahal na piano ay para tugtugin, dapat ba nating ituring itong isang kayamanan at sambahin lang? Aurora, tumigil ka na sa pagpapanggap. Mamamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Isang probinsyana tulad mo, nakahawak ka na ba ng piano? Tulad lang ni Miss, na lumaki sa musika, ang makaka-appreciate sa ganitong klaseng edukasyon. Totoo yan, nag-aral si Miss sa mga sikat na guro, mula pagkabata. Sa edad na 10 nakamit niya ang piano grade 12. Sa sumunod na taon, nanalo siya ng pinakamataas na parangal sa mundo ng piano, ang International Chopin Piano Competition sa Warsaw. Nako,
Miss, ang galing-galing mo talaga. Bakit hindi mo kami patugtugin ng isang pyesa ngayon para malaman ng probinsya ng ito, si Aurora, ang pagkakaiba ng Phoenix at Pheasant? Ito. Naku, baka naman miss, hindi ka makapagtugtog. Ano nang pakialam mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Nanalo na si Miss ng mga parangal sa musika. Mula pa noong bata siya. Bingi ka ba? Miss, magpatugtog ka. Para matuto itong probinsyana ng leksyon. Sige na. Miss, Miss, magpatugtog ka naman. magpatugtog ka. Miss, magpatugtog ka. Naku, ang sama naman. Hindi mo lang talaga na-appreciate ang sining. Sa tingin ko, magaling ang pagtugtog ng Ellie ko. Sobra naman kayong magpuri sa kanya. Wala ka ng hiya. Ganyan ang pagtugtog. Tapos magko-compliment ka pa? Kung magaling ka, ikaw na ang tumugtog. Tingnan natin kung makakagawa ka ng musika mula sa langit. Kung hindi mo kaya, papagupitin ko ang mga daliri mo isa-isa. CJ, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na musika. Ang galing mo namang magpatawa. Akala mo ba dahil nag-post ka lang? Mag-iisip ka na. Ikaw na ang master ng musika. Ang paraan ng pagtugtog ng piano ng dalagitan na ito ay pamilyar na pamilyar sa akin. Ay, ang galing. Ito nga ang pinakamagandang piano solo na narinig ko. Napakaganda nga. Nabihag ang aking puso. Ang probinsyana na ito ay magaling palang tumugtog. Ikaw ang miss. Ikaw ang miss. Miss, ako ang miss. Wala itong kinalaman sa'yo. Bilisan mo at umalis ka na. Ang useless mo. Hindi mo nga maayos ang simpleng bagay na to. Paano ako nagkaroon ng ganyang inang walang kwenta? Tigil, ma'am, dahil empleyado ka ng Zitan Palace na ito, dapat alam mo ang mga patakaran dito. Ang pagkuha ng walang pahintulot o ang pag-agaw ng susi ng villa ay hahantong sa pagkakasuhan at pagkakabilanggo. Mabilanggo. Dahil matanda ka na, ayokong pahirapan ka pa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ellie, siya ba talaga ang may-ari dito? Siya ba ang anak ng pinakamayaman? Ano ba talaga ang gusto mo? Aurora, kailangan mo bang maggulo dito? Bakit palagi kang nanggugulo? Kung sino ang tama at mali ay malalaman. Ellie, dahil anak ka ng pinakamayaman, narito na tayo, sa bahay ng pinakamayaman. Kaya nasaan na ang pinakamayaman? Kailan siya darating? Ang pinakamayaman. Oh, Anak ka naman ng pinakamayaman. Hindi mo alam kung nasaan siya. Pwede ka namang tumawag at magtanong, di ba? O natatakot ka? syempre, kaya ko. Salamat sa pagtawag sa customer service. Hello, Dad. Magsisimula na ang banquet. Bakit wala ka pa rito? Abala ka. Okay, sige, magpatuloy ka. Hindi na kita istorbohin. Nakita mo. Sabi ng dad ko, abala siya, at inutusan akong alagaan kayong lahat. Tama, mga kasama, ang pinakamayaman, marami siyang inaasikaso. Normal lang na abala siya. Oo, normal lang ang pagiging abala. Normal yan. Talaga? Di ko pa yan naririnig dati. Paano kung tumawag din ako para malaman kung talagang nagkataon lang? Huwag ka nang magsalita, Aurora. Sinabi na ng Miss na hindi niya maabot. Ang pinakamayaman, akala mo makakatawag ka sa kanya? Pwede kang tumawa pero sa tingin ko, kaya ko talaga. Itay, ano ang problema, anak? Hindi ba birthday mo ngayon? Bakit wala ka sa bahay? Ang handaan sa birthday. Hindi ba alas negatibo 8 ng gabi yon? Iyan ba ang oras? Parang may kumuha sa sarili nila. Naiusog ang iyong birthday party para sa iyo. Ah, ganoon ba? Nasaan ka na ngayon? Nasa bahay ako, at sinabi rin ng taong ito. Paano kung anak mo siya? May sekretong anak ka ba? Hayop ka. Babalik na ako ngayon din. Mula bahay papunta sa mansyon. Bakit napakalayo? Masyadong malaki ang villa ng amo. Libu-libong ektarya yon. Engan. Ipasa ang utos. Simula ngayon, ilipat ang villa sa pasukan ng mansyon. Hindi mo ba alam na antala ako nito sa pagpunta sa anak ko? Opo. Ipasa ang utos. Ilipat ang villa sa pasukan ng mansyon. Ang galing niyang magpanggap. Sino nagsabing tumawag siya kanino? Sigurado akong walang nasagot sa kanya. Tingnan mo ito, ang sinungaling na ito. Tumawag talaga siya sa tatay niya. Ikaw at ang tatay mo ay pawang. Mga hamak na sinungaling. Nagmamatigas ka pa, ha? Ang mga taong katulad mo, hindi karapat-dapat na narito sa ganitong marangyang lugar. Miss, sabihan mo ang isang tao na paalisin siya. Nasa bahay ko kayo, at gusto ninyo akong paalisin. Ang taong katulad mo, ang baho ng kahirapan. Lumabas ka agad. Lumabas ka. Lumabas ka. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang babae ko?
nandito na ang pamilya Lu. Ang pamilya Lu. Ang pamilya Lu ay pangalawa lang sa inyo. Ang pamilya Lee at ang merkado nila palaging nasa ibang bansa. Totoo, lahat ng bisita ngayon ay galing sa mga kilalang pamilya. Anak, kailangan mong samantalahin ito para makipag-ugnayan sa kanila. Nandito ka na pala. Ito ang nanay ko. Kumusta po, tita? Ito ba ang bigla mong pinakasalan? Anong asawa? Ah, ganun pala. Kaya pala ang yabang. Kaya pala nakakapit na sa pamilya Lu. Hindi ko alam. Akala ko may daya siyang ginawa. Anong daya ang magagawa niya? Madam, huwag kayong malinlang. Nang putang ito, isa lang siyang malandi, diborsyada. Isang babaeng ayaw ng anak ko. Ano? Diborsihada siya. Finn, diborsyada ang pinakasalan mo. Hiwalayan mo agad. Ma, hindi ko pinapansin ang mga bagay na yan. Hindi mo pinapansin. Ang reputasyon ng pamilya Lo ang pinapansin. Ang manugang ng pamilya Lo. Pwedeng ordinaryong babae, pero hindi pwedeng malandi, diborsyada. Hiwalayan mo agad. Akala ko, ano bang ipinagmamalaki niya? Kaya pala, nakakapit na pala siya sa pamilya Lo. Sayang lang at ang pamilya Lo ay hindi man lang siya pinapansin. Samantalang ang aming Chen, sarili lang ang inaasahan. Kapit lang sa mga makapangyarihan. At hindi man lang iniisip kung karapat-dapat ka. Ni hindi nga siya karapat-dapat magbuhat ng sapatos ko. Sino mang magpakasal sa kanya ay talagang magiging malas. Malas. Kayo, Tumahimik kayo. ang negosyo ng aming pamilyang Lu. Ay hindi niyo dapat pakialaman. Ma, dahil gusto kong magpakasal. Hindi ako maghihiwalay. Pag-usapan natin ito pag-uwi. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, si Aurora ay ang babae ko. Hindi mo yon makokontrol. Ang pamilyang Lu ay hindi rin makakagawa yon. At walang sinuman ang makakagawa. Lumaki na ang iyong pakpak kung malaman ng ibang pamilya na napangasawa mo ang ganyang klaseng tao. Ano ang mangyayari? Ayos lang, nandito ako. Ngayon ay ang birthday banquet ni Engali. Ang aming pamilyang Lu ay maghahandog ng isang masaganang regalo. Magsimula tayo sa munting pasasalamat na ito. Mangyaring tanggapin. Ito ang jade na ang aming pamilyang Lu ay binili ng may malaking halaga sa Myanmar. Ang kalinawan at kinang nito ay bihira makita sa mundo. Naghanda ako ng century-old na maotay. Ito, alam mo, ay walang kinalaman sa pera. Aurora, hindi ka nagdala ng regalo, di ba? Naghanda ako. Tingnan mo siya, ang dami niyang suot. Ano pa kaya ang maibibigay niya? Sa tingin ko, marahil narito siya ngayon para kunin ang anumang mahalaga na kanyang makita. Mahirap man o hindi, kailangan muna nating makita para malaman. Ito, Ang regalo ko. Sabi ko, sa paglipas ng mga taon, medyo marami ka nang nakuha sa akin, hindi ba? Tapos itong sirang kahon ang dala mo, hindi ka ba nahihiya? umaasa siya sa mga lalaki. Naubos niya ang pera niya, kaya natural na basura lang ang kaya niyang ibigay sa iba. Hindi ko ugali ang umasa sa lalaki. Bukod pa riyan, mula pa noong bata ako. Hindi ako nagkulang sa pera. Sa halip may mga tao na malinaw naman na umaasa sa babae para umangat at determinado pang umasa sa babae para umangat sa buhay. Nagpapanggap pang ang mabait at matino para kunwari sila ang tama. Sige, magaling ang sinabi. Nakakatuwa. Gusto kong makita sa ganyang kalaking bibig kung anong kayamanan ang maibibigay mo. Heto, ang regalong ito. Para sa iyo. Ay maaaring hindi mukhang mahalaga. Ngunit para sa may-ari ng bahay na ito. Sa kanyang mga mata. Kahit ibigay mo pa ang buong mundo, ay hindi ito mapapantayan. Ito, mas magaling pang gumuhit ang mga bata sa kindergarten. Sa tingin ko, nandito lang siya para magpahiya. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mo nang pilitin. Huwag kang magpahiya dito. Finn, nakita mo ba? Wala siyang pera. Maaaring tiisin ng pamilya natin. Ngunit dito sa bahay ng pinakamayaman, ang magbigay ng ganitong bagay ay talagang hindi magalang. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, tungkol sa handaan ni Engali, ako ang sasama. Hindi sapat ang regalo mo. Ang akin ang dapat. Ito, Ang babaeng ito. Hindi lang siya mahirap, may problema pa ang isip niya. Sa bahay ng isang kilalang milyonaryo, bakit niya magugustuhan ang ganitong basurang larawan? Kahit na isang kilalang larawan ni Van Gogh, ay wala lang sa isang milyonaryo. Nakakahiya, nagdadala ng kahihiyan sa bahay. Nakikita mo, hindi lang ako ang umaayaw sa iyo. asawa ko si Kinchen, ang kanyang regalo, natural na dapat ako ang magbigay. Hindi ko kailangan ang regalo mo. Hindi magugustuhan ng pinakamayaman iyan. Narinig kong gusto ng pinakamayaman ang isang sikat na painting. Sa Europa, bibilhin ko na ngayon. Hindi ka man lang naniniwala sa akin. Pero sinabi ko sa iyo, ang regalo ko ay tiyak na magugustuhan ng pinakamayaman. Walang duda. Sige, naniniwala ako sa'yo. Finn, narinig kong isa kang business prodigy. 20 anyos ka pa lang. Kalahati na ng yaman ng Jiangxing ang hawak mo. Ngayong nakita kita, hindi ba't medyo naive ka? Ang tanga-tanga. Naniniwala ka talaga sa babaeng ito. Mga guard, sampalin siya. Finn Lu, ang kapal ng mukha mo.
Hindi ito bahay mo. Bahay ito ng pinakamayamang si Lee. Kahit saan man, hindi mo pwedeng apihin ang babae ko. At saka, dahil ito ay pag-aalay ng regalo, hindi pa dumarating ang pinakamayamang sili. Hindi niya nga alam kung ano ang gusto niya. Sa tingin mo ba talagang ang pinakamayaman, na nakakita na ng lahat ng obra maestra, ay magkakagusto sa ganitong bagay na pang kindergarten? Palagi kong inisip na si Fine Lu ay hindi ko maabot. Pinag-usapan sa business world kung gaano kakahanga-hanga. Pero ngayon, wala kang pinagkaiba. Kapag nakita ito ng pinakamayaman mamaya, pera lang ang meron ka. Kung mas marami akong pera kaysa sayo, mas magaling sana ako. Ikaw lang, sa bagay na dala mo, gusto mong makipagkumpetensya sa akin. Base sa panlasa ko sa babae, na 10, 100, 1,000 beses na mas maganda kaysa sayo. At ikaw? Itong basura lang. Kapag nakita ito ng pinakamayaman mamaya, tiyak na isisisi niya sayo. Tingnan natin. Sabi ko, tiyak na magdudulot ito ng galit. Ganito ang ugali ng tao. Habang mas mayaman ang mga tao, lalo silang nasa tuktok ng pyramid, mayroon silang sapat na yaman, koneksyon, background at mga babae. Ang tunay na pinahahalagahan nila ay dalawang salita. Respeto, wala ka sa mga yan. Paano mo malalaman kung ang mga tao sa tuktok ng pyramid ay gusto ang mga ito? Wala pa ako ngayon, pero malapit na. Malamang, hindi mo nga makakamit yan. Ang painting mo lang, kapag nakita ito ng pinakamayaman mamaya, baka wala ka ng lakas ng loob para mabuhay. May lakas ba ako ng loob? Hindi mo iyan masasabi. Alam mo ba, kung maaantala mo ako, ano ang magiging kapalit? Malapit nang umuwi ang anak ko. Yelay, may mas importante pa rito. Iyon ay, kahit bumagsak ang langit, mas mahalaga ang anak ko kaysa rito. Yelay, ngayon ay ang handaan sa iyong karawan. Maraming kilalang tao ang nagpadala ng regalo sa iyo. Pero, may isa pang mas importanteng regalo. Iyon ay 10,000 regalo, mga bundok ng ginto at pilak, lahat ng pera sa mundo, ang katayuan sa rurok ng mundo. Lahat ng ito'y pinagsama-sama, ay hindi katumbas, ng tawag sa akin ng anak kong daddy. Yelay, galing ito sa iyong anak. Yelay, maaaring mahirap ang buhay ng anak ninyo. Sa mga nakaraang taon, ang perang ibinigay ninyo sa kanya, ginamit niya para mag-sponsor ng mga estudyante. Kaya nga, baka wala siyang pera para bumili ng mas magandang regalo. Ano ba ang alam mo? Ito ang pinakamagandang regalo. Wala na si Mommy. Ang crayon ko lang ang makakapagpaiwan sa kanya. Aurora, kasalanan ng daddy na masyadong abala. Walang oras ang daddy. Kung hindi ako abala, hindi sana umalis si mommy. Masamang daddy ka. Ayaw ko sa'yo. Pinatawad na niya ako. Pinatawad na niya ako sa wakas. Ang painting na ito, ang pinakadakilang regalo sa buhay ko. Pagdating ng pinakamayamang tao mamaya, tingnan natin kung paano kanya aasikasuhin. At ikaw, ang lalaking ito, sasamahan ka sa pag-aasikaso. Kayo pong pamilya Lu, kailangan niyong maintindihan, ang pamilya Li ang mahahalagang partner ng pamilya Lu nyo. Kung wala ang suporta ng pamilya Li, aabot kaya sa kinaroroonan niyo ngayon ang pamilya Lu? Fane Lu, mas maganda ang taste ko sa babae kaysa sayo. Aurora, bakit ka nakatayo dyan? Lumabas ka sa Zitan Palace na ito. Lumabas ka. Ano, ang paboritong regalo ng pinakamayamang tao ay itong drawing na crayon? Talagang imposible ito. Paano magugustuhan ng pinakamayamang tao ang ganitong bagay? Bakit naman imposible? Ako ang may-ari ng mansyong ito. Ako ang anak ng pinakamayamang tao. Gusto ng tatay ko ang regalo ko. Lalong-lalo na ang rason. Kalokohan. Kahit gusto ito ng pinakamayamang tao, mas gugustuhin niya ang ibinigay ng ating Ellie sa kanya. Pasensya na, Ellie. Ellie, magsalita ka naman. Alam kong galit ka. Halika, may nang insulto sa binibini. Habarin ang damit nitong munting darling. At itapon siya. Huwag, huwag. Huwag kang matakot. Hindi mo ba ako narinig? Kapag dumating mamaya ang pinakamayamang si Yili, hindi ka ba natatakot na pagbintangan ka niya? Siguro abala siya. Kung ganoon, anak, sabay na tayong umalis. Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa anak ko, dito sa pamilya Lee? Pinakamayamang tao na si Caleb Lee. Mr. Lee, dapat narito siya para suportahan si Ellie. Mabuting gabi po, magiging biyanan. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Ako po si, inyong magiging manugang, si Mason Jiang. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Sana'y maging mabuti ang pakikitungo ninyo sa akin. Oo, mga biyanan. Pamilya na tayong lahat. Ang anak kong si Mason ay isang batang may talino. Sila ng binibini ay talagang magkatapat, tunay na para sa isa't isa. Huwag kayong mag-alala, kapag tayo'y naging pamilya na, pangangalagaan ko siya, at aalagaan siya, gaya ng sarili kong anak na babae. Ikaw ba ang Mason Jiang? Magiging biyanan, mukhang kilala ninyo ako. Kung gayon, tunay nga akong pinagpala, salbahe. Pinakamayamang tao, nagkamali ka ba? Ikaw ang nanggugulo sa anak ko. Ako. Pinalayas mo siya sa bahay. Nagkamali po. Magagawa mo pang tawagin akong biyanan. Mabuti ang trato sa iyo ng mag-ina namin.
Makiusap ka sa iyong ama na huwag kaming patayin. Mga biyenan, tigilan ninyo po. Mga biyenan, si Ellie, mabuti ang trato namin sa inyo. Makiusap kayo sa inyong ama na huwag kaming patayin. Aurora, ang anak ko, ay nagkamali sa binibini at nakatanggap ng napakabigat na parusa. Di ba't mabilis kang luluhod at magmamakaawa sa binibini para sa buhay mo? Sino ang kailangang magmakaawa? Hindi pa naman sigurado. Puta, anong karapatan mo para magsalita dito? Ang lakas ng loob mo. Mga biyenan, huwag kayong mag-alala. Ang taong ito ay itinakwil na ng aming pamilyang Zhang. Hinahamon mo bang manuntok ng tao? Ikaw nga ang sinasapok ko. Huwag kang mag-alala, manugang. Walang galang itong tao sa binibini. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay ngayon din, para may buhos ang galit mo. Tao. Ano po ang utos ninyo, Ginoo? Bigyan mo siya ng malaking regalo. Malaking regalo. Oh, may ganoong kabuting bagay. Manugang, masyado kang mabait. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Narito ang iyong amo. Manugang, kontrolin mo ang asong ito mo. Tama, dapat pamahalaan. Narinig mo ba yan? Sinabi ng amo mo na gusto kanyang pamahalaan. Tapos ka na, maghintay ka ng kamatayan. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? 50,000. Ikaw, 100,000. Hindi ba kayo kumain? Nasaan ang lakas? Pasensya na, Ginoo. Bakit hindi kayo kumilos ng mabilis? 10,000 bawat sampal. 10,000 bawat isa. Ikaw ang nagpainom ng halamang gamot sa binibini. Ikaw ang walang pagpapasya. Hindi mo kayang kilalanin ang tunay sa pekyo. Sumusunod ka sa makapangyarihan at inaapakan ng mahina. Karapat dapat kang mamatay. Baka naman siya ang tunay na. Binibining Lee. Ellie, nasaktan ako. Ipagtanggol mo ako. Ikaw ang aking anak. Ako. Ang pinakamayaman. Gusto kong maging iyong anak sa labas. Maganda ka naman pala. Basta gusto ng bilyonaryo, kaya kong gawin ang lahat. Sayang lang, sa ilalim ng iyong balat ng tao, ay isang bulok na puso. Ang aking anak, sa loob ng maraming taon, hindi siya gumamit ng kahit sentimo sa akin. At lihim na tinutulungan ka, hindi ka lang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pinagkukunwari mo pa ang kanyang pagkatao, at winasak ang kanyang pamilya. Maging, sa pundasyon, ipinilit mo siya sa sulok. Ang mga sisiyo, marunong magpasalamat. Ang mga lobong nag-iisa, marunong pa ring tumanaw ng utang na loob. Ikaw ay isang soro lang. Hindi ka dapat magsuot ng balat ng tao. Bilyonaryo, ako, gusto ko talagang maging iyong anak. Hindi ko sinasadya, bakit ang ibang tao ay ipinanganak na mayaman at may perang gagastusin habang buhay. Bakit ako ay kailangang magkublisa, mga sulok ng lipunan? Ako, ayaw ko nito. Bilyonaryo, tanggapin mo ako bilang iyong anak sa labas. Nakikiusap ako, pwede kong tawaging ate, si Aurora. Kaya kong igalang siya, habang buhay. Alam ko talagang mali ako. Hindi ko alam na sinusuportahan mo pala ako. Kung alam ko lang na sinusuportahan mo ako, paano ko nagawa ang ganoong bagay? Hindi ka nagkamali. Natakot ka lang. Natakot kang tumayo sa tuktok ng pyramid. Natakot ka na sa bandang huli. Kailangan mong kumita ng pera sa sarili mong pagsisikap. Nangangarap kang makapasok sa pinto ng aming pamilyang Lee. Basta patawarin mo ako. Maghuhubad ako para sa'yo. Maglilingkod ako ng tsaa at tubig. Ano pa, sa kasamaang palad, hindi ka karapat-dapat. Nitong mga nakaraang taon, ginastos mo ang pera ko para bumili ng pinakamagandang telepono at ipagyabang sa mga kaklase mo. Bumili ka ng pinakabagong damit at nagkunwari kang mayaman sa labas. Ginamit mo ang pagkamatay ng iyong ama para emosyonal na balaan ako. Para tulungan kita. Sa tuwing tinutulungan kita, ang kapalit ay ang iyong kawalang utang na loob, ang iyong mapagmataas na puso, lalong lumaki ng lumaki, at gustong-gusto mo pang palitan ako. Sumusobra ka na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Bigyan ka ng pagkakataon para saan? Para manakit ng iba? May tao. Aurora Lee, hindi mo ako binibigyan ng paraan. 100,000 piso sa isang buwan. Iyon ay pinaghirapan ko rin, sa sarili kong kakayahan. Naiintindihan mo? Siya nga talaga ang dalagang Lee. Nakaligtaan ko kung gaano siya kagaling na tao. Nagkamali ang nanay. Hindi dapat kitang pinilit na magkaanak. Sumama ka sa nanay. Nagkaintindihan lang tayo. Ikaw ang paborito ng nanay. Paborito ang Aurora. Lahat ng babae sa labas ay hindi mapapantayan ang Aurora natin. Kanina mo sinabi. Sino ka? Ako ang nanay mo. Hindi kita kinikilala. Anak, kausapin mo na ang asawa mo. May maling akala siya sa atin. Mahal. Mahal kita, ipatawad mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Manugang, mabait kong manugang. Nagsisisi na ang biyenan mo. Pagbigyan mo na ang pamilya natin. Upang maparangalan ng pamilya natin ang ating mga ninuno.
Aray! Tatay, pasensya na. Kasalanan ko. Dapat pala noon pa ako nakinig sa'yo. Mabuti at nakauwi ka na. Mabuti at nakauwi ka na. Ang mga nakakasirang ito, lahat sila arestuhin, dalhin sa presinto, at mabulok sa kulungan. Opo, sandali. May mga bagay na hindi pa tapos, di ba? Anong mga bagay, Ginoo? Po, nariyan pa ba ako? Po, sa inyong mga mata. Ikaw ang nagdala sa kanila sa mansyon, hindi ba? Po, nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Ang babaeng ito ang ina ni Ellie. Nagkamali ako noon, at aksidente siyang nagbuntis. Po, pakiusap. Bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Po, bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat po. Subalit, ang pagkakataong iyon ay nasa bilangguan. Isang pagkakataong magbagong buhay sa bilangguan. Dalhin niyo silang lahat. Ipasa ang aking utos. Pagmatagalan ng aalisin ng mundo ng negosyo, ang pamilyang Zhang, si Mason Zhang, sa kanilang hanay at iwan silang. Walang matatayuan sa lupang ito. Hindi. Po, hindi niyo po ito magagawa sa akin. Mga gwardiya, dalhin niyo sila. Tungkol naman sa iyo. Miss, ako ay naririto sa kinaroroonan ko ngayon. Dahil sa iyong suporta, malapit na akong masira. Hindi mo ba ako matutulungan? Si Zhang Dongliang ay isang lalaki lamang. Basura siya. Alam kong masama ang ugali niya. Kaya nga ako lumapit sa kanya. Nais kong makita mo ang kanyang tunay na kulay. Kaya sa palagay ko, dapat kitang pasalamatan. Gwardiya, dalhin mo rin siya palayo. Aurora Lee, isa ka lang puta. Bukod sa pagiging mayaman, wala ka kumpara sa akin. Ikaw ay, Ginoong Lee, ito si Finn Lu mula sa pamilyang Lu. Anak ko. naiintindihan ko. Ang ating dalawang pamilya ay may pakikipagtulungan. At ngayon may kasunduan tayo. Dahil nandito ka ngayon, bakit hindi tayo magpakasal? Magpakasal. Anong pinagsasabi mo? Ginoong Lee, anong ibig mong sabihin? Ikaw, tulad nila, ay mga mayayabang na may pera. Nang ahas kang sabihin iyan, dapat mong isipin, ang estado ng aming pamilyang Lu sa Jiangcheng. Estado, isa sa alang-alang ko itong mabuti. Ipagbigay alam sa lahat ng proyekto sa Jiangcheng, na putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Lu. Nang ahas ka, Oh, tama. Naalala mo lang ako. mas mabuti iyan. Sa tingin ko, baka may Alzheimer's ka. Metropolis, Rongcheng, Jiangcheng, Bicheng. Ang 12 lungsod. Sa buong bansa, sa buong Asya, at maging sa buong mundo. Putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Lu. Ikaw. Gaya ng sinabi ko, hindi mo kayang hamakin ang anak ko. Ting Shen, tara na. Ma, pwede ka nang umalis. Anong gagawin mo? Tama si Tito, hindi natin dapat minamaliit ang mga tao, at lalong hindi natin dapat sinusukat ang lahat sa pera. Pero nanay mo ako. Pero may sarili akong mga prinsipyo. Sige. Tito, hayaan niyo po akong magpakilala muli. Tama na yan, hindi na kailangang magpakilala. Ang numero 1 business prodigy ng Jiangcheng, na sa edad na 20, ay nakapang-akit ng pandaigdigang kapital. Ang aking ama, ay pinahahalagahan ka. Pero kapag pumipili ako ng tao, wala akong pakialam sa ibang bagay. Ang tinitignan ko lang ay ang pagkatao. Dad, kadalasan kapag kasama niya ako, hindi niya alam na anak mo ako. Pero hindi naman niya ako kinasusuklaman. Tito, ang panahon ang pinakamabisang gamot upang patunayan ang lahat. Patutunayan ko ito sa inyo. Una, gusto ko si Aurora. Dahil mabait siya at may malinis na puso. Pangalawa, hindi alintana kung may pera ako o wala. Kung nakatayo ako sa tuktok ng Mount Tai o nasa ilalim ng ilog, sa buhay na ito, siya lang ang mamahalin ko. Pangatlo at pinakamahalaga, may sapat akong oras at pasensya upang maging mabuti kay Aurora. At makuha ang inyong pag-apruba, Tito. Iba ang batang ito, sa ibang lalaki. Tama nga ang paghusga ng aking ama. Mabuti, titingnan ko kung gaano katagal ang pasensya mo. Magsisimula na ang birthday banquet. Nagsisimula na ngayon ang birthday banquet.